Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 3041-3050. Ang kawalan nina Julie Zhao at Ji Wumang ay nangangahulugan lamang na sumugod na sila sa harapan. Kung nais ni Yang Yiyan na makipagkumpetensya para sa nangungunang tatlo, kailangan niyang humabol. Gayunpaman, sa oras na ito, ang puwersa ng pagharang sa Xingluo Road ay nagbago mula sa mga patak ng ulan na may gravity sa yelo at nyebe, mula sa mabigat hanggang sa magaan, ngunit ang kapangyarihan ay tumaas. Hindi naging madali ang magpatuloy sa pagsulong, na naaninag na. Nakita niya na ang bilis ng ibang tao sa Xingluo Road ay napakabagal, ngunit umuusad pa rin sila sa sarili nilang mahiwagang kapangyarihan. Ang lakas ng yelo at nyebe ay sobrang lamig, ang uri na maaaring mag-freeze ng mga tao sa yelo. Sa ganitong kapaligiran, maraming mana ang dapat kainin. Kung walang anumang paraan, sila ay magiging frozen hanggang mamatay ng buhay. Ito ay hindi isang pagmamalabos sa lahat. Sa ilalim ng proteksyon ng Xuanhuang Yinyang umbrella, naramdaman pa rin nila ang nagyayelong lamig, hindi pa banggitin ang iba. Ngunit sa kabutihang palad, nasa kamay niya si Xuanhuang Yinyang, na humaharang sa karamihan ng yelo at nyebe sa labas. Sa karamihan, ang lamig lang ang natitiis niya. Sa pagtakbo ng mana ng lahat, hindi ito gaanong naapektuhan. Gayunpaman, ang bilis ay hindi kasing bilis ng dati. Sa sandaling ito, makakatakbo lang siya, dahil naubos na ni Yang Yiyan ang 2/3 ng kanyang mana. Hindi pa siya umabot sa punto. Kailangan pa niyang mapanatili ang ilang mana para harapin ang mga biglaang sitwasyon. Ang puwersa ng paglaban sa Xingluo Road ay nagbabago sa bawat oras, at walang palatandaan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa huling sandali? Sa katunayan, sa iilan sa kanila, si Yang Yiyan ang nag-iisa sa lahat ng pressure. Si Sister Mei at Xiong Huan at ang iba pa ay hindi naging ganoon ka-relax. Kahit na ang pagkonsumo ng mana ay ang pinakamaliit para sa kanila, ito ay ang pinakamaliit. Kailangang pa-under ni Yang Yiyan ang Xuanhuang Yinyang umbrella kasama ang lahat ng kanyang mana. Si Sister Mei at ang iba pa ay wala sa anumang panganib. Ang lahat ay si Yang Yiyan ang nagdadala nito. Tinitigan ni Yang Yiyan si Sister Mei at ang iba pa sa paligid ng Xuanhuang Yinyang umbrella. Ang malalaking piraso ng yelo at nyebe ay naharang 3 metro ang layo sa ilalim ng banal na liwanag na ibinubuga ng Xuanhuang Yinyang umbrella. Maliban na ang bilis ng ilang tao ay hindi kasing bilis ng dati, hindi sila naapektuhan. Sila ay tumatalon pa rin. Kung ikukumpara sa iba, sila ay namamasyal lang ng malaya. Dahil dito, halos sa mukha ng dugo ang ibang malalakas na lalaki. Nakakainis kasing ikumpara ang sarili mo sa iba. Halos ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang labanan ang lamig ng yelo at nyebe, at hirap na naglakad sa Xingluo Road. Nang tumingin sila kay Yang Yiyo, parang 3 hakbang. Diyos ko, paano sila makakaligtas? Inggit, selos at puot, gusto nilang agawin ang Xuanhuang Yinyang powder sa kamay ni Yang Yiyo. Alam ng lahat sa oras na ito na ang banal na sandata sa kamay ni Yang Yiyo ay may malaking kalamangan sa kapaligirang ito, at maaari pa itong maglaro ng isang mahusay na kalamangan sa kapangyarihan sa bawat isa sa mga susunod na antas. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang bawat kalsada ay hindi interoperable at ang lahat ay hindi makakadaan sa isa't isa, kung sila ay makakadaan, tiyak na aagawin nila ang Xuanhuang Yinyang na payong sa kamay ni Yang Yiyo sa sandaling ito. Hindi nagtagal, sa ilalim ng paninibugho ng lahat, nalampasan ni Yang Yiyo at Sister Mei ang mga taong ito. Pagkaraan ng halos 10 minuto, iniwan ni Yang Yiyo ang iba, ngunit hindi pa rin niya nakita sina Julie Zhao at Ji Wumang. Sa oras na ito, wala na masyadong oras, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Tingnan mo, parang may star compass sa harap. May mga tao dyan. Magkasunod na nagsalita sina Sister Mei at Duan Xingang. Tumingin si Yang Yiyo sa dialekto, at sigurado, ang ika-4 na star compass ay lumitaw mga 5 o 600 metro ang layo mula sa kanyang paningin, at sa hindi kalayuan, ang mga figure ni Julie Zhao at Ji Wumang ay sunod-sunod na lumitaw, at ang dalawa ay halos ilang dosenang metro ang layo, at sila ay halos 100 metro ang layo mula sa ika-4 na star compass. Malapit na daw nilang marating ang 4th star compass. Sa oras na ito, sinabi ni Sister Mei, Yanzi, huwag kang mag-alala tungkol sa amin, pumunta ka kaagad sa harapan, hawak ang Xuanhuang Yinyang umbrella, may pagkakataon ka pa ring makipagkumpetensya para sa unang lugar. Marami na sa amin ang nakarating na rito, na nalampasan ang karamihan sa mga tao, at maaari kang pumunta doon ng mag-isa. Naantig din si Yang Yiyo nang marinig niyang magsalita si Sister Mei, ngunit kung ikukumpara sa una, mas inaalala niya ang kaligtasan ni Sister Mei at ng iba pa. Ang antas ng lamig dito ay mahirap labanan kahit na para sa mga Diyos sa antas ng hidaw. Kung masugitan si Sister Mei at ang iba pa, ito ay isang kawalan para sa kanya. Siyempre, alam din niyang tama ang sinabi ni Sister Mei. Kung isasantabi niya si Sister Mei at ang iba pa sa oras na ito at sumugod para makipagkumpetensya kina Julie Zhao at Ji Wumang para sa unang pwesto, habang nasa kamay niya ang Xuanhuang Yinyang umbrella, malaki ang tsansa niyang makuha ang unang pwesto. Ngunit kung patuloy niyang isasama si Sister Mei at ang iba pang kasama niya, wala siyang pag-asa na makuha ang unang pwesto.
Sina Julie Zhao at Ji Wumang ay parehong nasa ikalawang antas ng hidaw, at bawat isa sa kanila ay may hawak na banal na sandata sa kanilang mga kamay. Ang una at ikalawang pwesto ay tiyak na isisilang sa kanilang dalawa, at kung dadalhin niya si Sister May at ang iba pa, pinakamaraming makukuha niya ang pangatlong pwesto. Nakatingin sa makapal na nyebe na bumabagsak sa buong kalangitan at nakaramdam ng matinding lamig, umiling si Yang Yiyu at sinabing, kalimutan mo na ito, hindi ako makikipagkompetensya. Kung ikukumpara sa una, mas nagmamalasakit ako sa iyo. Kahit na hindi ako nakikipagkompetensya, pangatlo pa rin ako sa pagkakataong ito, sapat na. Sabi ni Sister May, hindi, 5 o 6 na raang metro lang ang layo. Kung wala ang Xuanhuang Yin Yang umbrella, tiyak na makakarating tayo sa 4th star compass, at halatang may pagkakataon kang manalo sa unang pwesto. Sa oras na iyon, ang isa pang void conversion talisman ay mangangahulugan ng isa pang pagkakataon para sa atin, isang pagkakataong iligtas ang ating buhay sa kritikal na sandali. Dapat tayong makipagkumpetensya kung kaya natin. Opo, Panginoong Diyos, tamang-tama ang sinabi ni Inang Diyos sa May. 5 o 6 na raang metro na lang ang natitira. Magiging maayos na kami. 70% na ang aming tinahak na daan sa ilalim ng iyong proteksyon. Hindi pa namin gaanong naubos ang aming mana, at ikaw na lang ang nakahawak. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang iyong mana, at kailangan nating harapin ang snow sa huli. Kung gayon, bakit hindi pabayaan kami ngayon at makipagkumpetensya ka para sa unang lugar? Magiging maayos din tayo. Nagsalita din si Duan Xingang. Oo, Panginoong Diyos, mangyaring magtiwala sa amin. Kung hindi man lang namin malagpasan ang maliit na paghihirap na ito, hindi na namin kailangang magpatuloy. Panginoong Diyos, mangyaring pabayaan ang iyong proteksyon para sa amin at ipaglaban ang unang lugar. Oo, hindi tayo dapat sumuko kung kaya nating manalo sa unang pwesto. Si Julie Zhao at ang mga master ng pamilya ng Ji ay magkaaway. Kung mananalo sila sa unang pwesto, magkakaroon sila ng dagdag na void conversion talisman sa kanilang mga kamay, na magiging banta sa atin. At saka, hindi ko pa nakita ang pagkakaroon ng Great Dharma Master of the Heavenly Saint Temple. Ang taong iyon ay napakadelikado. Bilang karagdagan sa mga masters na tulad ng Empered, ang taong iyon ay maaaring makapasok sa master na tulad ng Empered. Great Dharma Master ng Heavenly Saint Temple sa labas. Kapag nakalabas na tayo, lahat sila ay magiging malalakas na kalaban. Mukhang isang treasure house ang lugar na ito. Hanggat maaari tayong sumugod sa harapan at dumaan sa isang antas pagkatapos ng isa pa, maaari tayong makakuha ng lakas, kaya sa palagay ko ang Panginoong Diyos ay dapat ipaglaban ito. Kuya Yun, sinusuportahan din kita. Si Sister May, Duan Xingang, ang mag-asawang Yin Yang King Kong at Xiong Huan ay sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Alam ng lahat na si Yang Yiu ay hindi nakikipagkumpetensya para sa unang lugar upang protektahan sila. Dahil mismo sa kailanawan na ito ay naantig sila sa kanilang mga puso. Bukod dito, wala silang lakas at tiwala na kaya nilang lakarin ang huling 200 metro upang maabot ang ika-4 na star compass. Nakinig si Yang Yian sa sinabi ng lahat, ngunit nag-isip siya saglit at sinabing, sige, lalaban muna ako. Mag-ingat kayong lahat, kaligtasan muna, hihintayin ko kayo sa harapan. Sa katunayan, alam din niya na ang huling 5 o 6 na raang metro ng kalsada ng yelo at nyebe ay hindi nakamamatay kay Sister May at sa kanyang mga kaibigan. Okay lang na magbayad ng ilang halaga. Since everyone supports him so much, then fight for the first place. May ganitong tiwala siya. Totoo naman nakakaunti lang ang mana na nauubos niya. Marahil sa pinakakritikal na sandali, kailangan pa rin nilang umasa sa kanilang sarili upang labanan ang epekto ng yelo at nyebe. Sa kasong ito, pagkatapos ay pumunta at manalo sa unang lugar. Sa isang dagdag na void conversion talisman sa kamay, maaari kang makakuha ng doble ng banal na prutas. Napakatipid pa rin ng deal na ito. Matapos maabot ng lahat ang isang pinagkasunduan, pinaandar ni Yang Yian ang Xuanhuang Yin Yang powder, at pagkatapos ay humakbang pasulong sa susunod na sandali. Naghanda na si Mei Jia at ang iba pa para sa depensa, ngunit hindi nila maiwasang manginig sa harap ng lakas ng yelo at nyebe. Kung wala ang Xuanhuang Yin Yang umbrella ni Yang Yiu upang protektahan sila, nahaharap sila sa matinding pagtaas ng presyon mula sa kapangyarihan ng yelo at nyebe, ngunit sa kabutihang palad silang lahat ay handa sa pag-iisip, at iginiit nila ang huling 5 o 6 na raang metro. Tiwala ang lahat na makakapit sila sa 4th star compass. Sila. Hindi nagtagal ay umangkop at nagsimulang sumulong. Ang bilis ay napakabagal, ngunit lahat sila ay gumagalaw. Kung ikukumpara sa iba, ang iba ay masasabing pinakamadali. Kailangang gamitin ng bawat isa ang kanilang pinakamahusay na kakayahan upang harapin ang mga hadlang ng kapangyarihan ng yelo at nyebe. Lahat ay pareho. Sa pagharap sa gayong kapangyarihan, lahat sila ay may kanya-kanyang trump card. Hindi ito kasing hirap ng inaakala. Pagkatapos mag-adapt, patuloy silang sumusulong. Sa oras na ito, si Yang Yiu, nang walang pasanin ni Mei Jia at ng iba pa, ang kanyang presyon ay lubhang nabawasan. Hawak ang Xuanhuang Yin Yang umbrella, ang banal na liwanag ay nagniningning sa ilalim ng paghihimok, at ang hangin at mga pakpak ng ulap sa likod niya ay kumikislap, at siya ay mabilis na naging isang daloy ng liwanag at nagmamadaling lumabas.
Makalipas ang 2 o 3 minuto, ang distansya sa pagitan nila ni Ji Wumang ay pinaikli. Sa sandaling ito, ang distansya sa pagitan ng Ji Wumang at Julie Zhao ay lumiit sa wala pang 10 metro, at ang distansya sa ika-4 na star compass ay 50 metro lamang. Tinapakan ni Ji Wumang ang nakakasira ng langit na banal na bota, at ang bawat hakbang na ginawa niya ay napakaganda. Gayunpaman, 3 o 4 na metro lamang ang layo nito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maaari pa rin siyang magkaroon ng ganoong bilis, na talagang hindi masama. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang harapin ang kapangyarihan ng yelo at nyebe sa kalangitan, at hindi siya makapag-sprint sa sarili niyang bilis. Si Julie Zhao, na nasa unahan, ay winawagayway ang magic sword sa kanyang kamay, hinaharangan ang kapangyarihan ng yelo at nyebe sa labas ng kanyang katawan. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kay Ji Wumang. Gayunpaman, tila nakakonsumo si Julie Zhao ng maraming enerhiya, at magkakaroon ng kaunting paghinto sa bawat pag-awit niya ng magic sword, na naging dahilan din kung bakit isinara ni Ji Wumang ang distansya. Halatang naglalaban ang dalawa, parehong naglalaban sa unang pwesto. Napaawang ang bibig ni Yang Yian matapos itong makita. Sa aking kaibigan dito, wala kang pagkakataong maging una, ngunit ako pa rin ang magiging unang kaibigan sa pagkakataong ito. May ngiti sa kanyang puso, biglang bumilis muli si Yang Yian. Sa isang iglap, naging kasing sikat siya ni Ji Wumang. Sa sandaling ito, nakita ni Ji Wumang si Yang Yiyo na humahabol, at siya ay nanlumo. Bakit si Yang Yiyo, ang Diyos ng salot, sa lahat ng dako? Ngunit matapos makita ang Xuanhuangyin niyang umbrella sa kamay ni Yang Yiyo, nasaroon ng loob si Ji Wumang. Alam niyang nakatadhana siyang malampasan ni Yang Yiyo. Siya! Talagang inggit sa Xuanhuangyin niyang umbrella sa kamay ng batang ito. Sa kapaligirang ito ay isang makapangyarihang sandata. Pinagmasdan niya si Yang Yiyo na unti-unting nalampasan siya at hinabol si Julie Zhao. Hindi banggitin ang depresyon ni Ji Wumang, si Julie Zhao ay halos samuka ng dugo matapos matuklasan si Yang Yiyo sa kanyang likuran. Hindi niya napigil ang sumigaw, Yang Yiyo, anak, hindi ako makakasama sa iyo. Sa orihinal, ang unang lugar ay magiging kanya, ngunit mayroon na lamang 30 metro ang natitira. Sino ang nakakaalam na si Yang Yiyo, ang mabahong batang ito, ay sumugod? Paanong hindi magagalit si Julie Zhao? Kabanata 3042, Pagsusuka ng dugo. Lugar sa oras na ito. Malapit na niyang marating ang finish line, ngunit hindi niya inaasahan na maabyutan siya ni Yang Yiyo sa kritikal na sandaling ito. Si Julie Zhao ay nagpipigil ng kanyang galit mula pa sa simula, at gusto niyang makuha ang unang lugar. Mayroon siyang banal na espada sa kanyang kamay, at isa siya sa iilang tao na nakarating sa ikalawang antas ng hidaw. Kung hindi niya makuha ang unang pwesto, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Noong nakikipagkumpetensya siya kay Ji Wumang, kumpiyansa pa rin siya, ngunit pagkatapos na maabyutan ni Yang Yiyo, si Julie Zhao ay nagsusuka lamang ng dugo sa kanyang puso, dahil nakita niya na ang payong sa kamay ni Yang Yiyo ay kumikinang sa banal na liwanag, na humaharang sa yelo at nyebe sa labas, habang si Yang Yiyo, na nasa loob nito, ay mukhang hindi apektado. Hakbang-hakbang na naglakad ang batang ito, namamasyal lang sa garden, parang namamasyal sa garden sa likod. Ito ay bilang nakakainis na ito ay maaaring. Hindi, kailangan kong makuha ang unang lugar. May mga 20 metro hanggang sa ika-4 na star compass, at sa pagkakataong ito ang unang lugar ay dapat na akin. Si Julie Zhao ay bumulong sa sarili, umungal, at ang espadang sugpuin ng demonyo sa kanyang kamay ay pabilis ng pabilis. Ang kanyang sariling pagkonsumo ng mana ay napakahusay, at ito ay halos maubos sa sandaling ito. Pero ayaw niyang sumuko. Sa layo na 20 metro lamang, maaari niyang mapanalunan ang unang pwesto. Paano siya magiging handa na mawala muli ang unang pwesto kay Yang Yiyo? Sa isang dagandong, ibinigay ni Julie Zhao ang lahat, direktang sinunog ang orihinal na kapangyarihan, at ang kanyang bilis ay tumaas kaagad. Matapos malampasan ni Yang Yiyo si Ji Wumang, nakita niya si Julie Zhao. Nang habulin niya si Julie Zhao, wala pang 10 metro ang layo niya. Sa oras na ito, nalaman niyang lumingon sa kanya si Julie Zhao na may labis na hinanakit na mga mata. Kung nakapatay ang mga mata, maaaring siya ay patayin ni Julie Zhao, ang matandang immortal, 10,000 beses. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya kayang patayin ng mga mata ni Julie Zhao. Ngumiti siya pabalik kay Julie Zhao. Makikitang galit na galit ang matanda. Lalo pat mas masaya si Yang. Papalapit ng papalapit ang distansya. Tiwala si Yang Yiyo na malalampasan niya si Julie Zhao sa loob ng 3 paghinga. Nang ang distansya ay wala pang 5 metro, umungal si Julie siya, at ang kanyang buong katawan ay kumikislap ng banal na liwanag. Mabilis siyang lumabas. 5 metro lang ang layo, pero ngayon ay 10 metro na ang layo. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yian. Hindi maganda, ang lumang immortal ay desperado, at talagang sinusunog niya ang kapangyarihan ng pinagmulan. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso, at naging balisa. Sa oras na ito, wala pang 15 metro ang layo ni Julicia mula sa pang-4 na star compass. Nakikita na ang tagumpay, at natural na hindi maamin ni Yang Yian ang pagkatalo. Nasa kamay niya ang Xuanhuangyin niyang umbrella. Kung talagang nanalo si Julicia sa unang pwesto, hahayaan niya si Sister May at ang iba pa.
Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, direktang pinaandar ni Yang Yian ang Xuanhuangyin niyang umbrella. Sa sandaling ito, sa kaunting mana na natitira, hindi nagtipid si Yang Yian, at pinakilos pa niya ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao. Kukunin ko ang unang lugar na ito. Hindi kita bibigyan ng matandang immortal. Whoosh! Hinabol din siya ni Yang Yian sa isang iglap matapos ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sa 3 paghinga, katabi niya si Julicia. Ngunit sa oras na ito, wala pang 5 metro ang layo ng dalawa sa 4th star compass kung nasaan sila. Sinubukan din ni Yang Yian ang kanyang makakaya at ipinadala ang lahat ng lakas ng lahat sa Fengyan Wings. Halos agad-agad, ang lahat ng kanyang lakas ay naubos sa sandaling ito, at ito ay ganap na naubos. Sa isang kisap mata, natapakan niya ng isang paa ang 4th star compass. Pero tumingin pa rin siya kay Julie Zhao gamit ang peripheral vision niya. Sa oras na ito, dilat na dilat ang mga mata ni Julie Zhao at lumabas din siya. Ngunit sa sandaling ito, tumawa si Yang Yian. Halos magkasabay na tinapakan nila ni Julie Zhao ang 4th star compass, pero nakita niyang may isa pa siyang paa kaysa kay Julie Zhao, ibig sabihin, na unang tumuntong ang mga daliri niya sa star compass. Sa kritikal na sandali, nanalo siya pagkatapos ng lahat. Hahaha. Nakahiga si Yang Yian sa 4th star compass, pagod ang buong katawan niya, pero nanalo siya. Sa pagkakataong ito, tumawa siya ng malakas. Namumula ang mukha ni Julie Zhao, at tumingin siya. Bagamat matagumpay siyang nakasakay sa star compass, natalo siya kay Yang Yian. Puff! Nagluwa si Julie Zhao ng isang malaking subo ng dugo at unang bumagsak ang ulo sa star compass. Kaunting panahon lang para manalo siya, ngunit natalo siya ni Yang Yiyo. Walang tatanggap nito. Dumura si Julicia ng isang subo ng dugo at diretsyong bumagsak sa star compass. Isang pangungusap lang ang nasa isip niya, hinding-hindi ako makakasama mo. Ang unang lugar, ay kinuha muli ni Yang Yiyo. Ngumiti si Yang Yiyo at umupo ng naka-cross-legged at nagsimulang magsanay para ibalik ang kanyang magic power. Tiningnan niya si Julicia na dumura ng dugo at bumagsak, at nakaramdam siya ng panibagong sigla. Walang gaanong oras na natitira. Sa susunod na sandali, si Ji Wumeng ang dumating sa star compass at nanalo sa 2 pwesto. Nang makita ni Ji Wumeng si Julicia na dumura ng dugo at bumagsak sa lupa, hindi maipaliwanag na gumaan ang pakiramdam niya. Sa kanyang mga mata, halos sabay na humakbang sina Yang Yiyo at Julicia sa star compass, ngunit hindi niya nakita ng malinaw mula sa likuran kung sino ang nauna. Ngayong nakikita ang hitsura ni Julicia, alam niyang natalo si Julicia kay Yang Yiyo. Kahit ayaw niya sa puso niya, at least hindi siya samuka ng dugo. Sa pag-iisip nito, gumaan ang loob ni Ji Wumeng. Anyway, nanalo ulit siya sa 2 pwesto, at sa parehong double holy fruit reward, tulad ng pangalawang reward ni Julie Zhao, si Julie Zhao ay nagsuka ng dugo, ngunit hindi niya ginawa. Kasabay nito, naiinggit siya kay Yang Yiyo. Hindi lang nakuha ng lalaking iyon ang double holy fruit reward, ngunit nakakuha din siya ng dagdag na reward na walang bisang simbolo ng conversion. Pero saglit lang kaya siyang magselos. Napabuga si Ji Wumeng ng maputik na hangin, at umupo din ng cross-legged para makabawi. Hindi nagtagal, si Sister May na ang sumakay sa star compass. Mukha siyang magulo at medyo nahihiya. Okay ka lang ba? Nakita ni Yang Yiyo ang problema ni Sister May. Ayos lang, naubos lang ang mana, at magiging maayos din ito pagkatapos ng ilang sandali ng paggaling. Umupo din si Sister May sa tabi ni Yang Yiyo. Kaya ba nila? Tanong ni Yang Yiyo kay Sister May. Huwag kang mag-alala, hindi ito dapat maging isang malaking problema, ito ay medyo mabagal, at ito ay malapit na. Sabi ni Ate May. Tumanggo si Yang Yiyo at gumaan ang loob, na sinenyasan si Sister May na bawiin ang kanyang mana ng mabilis. Pagkatapos ay nakakita siya ng ibang tao na sumakay sa star compass sa kabilang panig, ngunit ito ay isang malakas na tao mula sa Bright Heavens. Sumunod ay isa pang malakas na lalaki mula sa Shenlong clan, at pagkatapos ay isang malakas na lalaki mula sa Chiyu clan. Ang 3 taong ito ay sunod-sunod na dumating, na ayon sa inaasahan ni Yang Yiyo, pagkatapos ng lahat, sila ay malalakas na lalaki sa 2nd antas ng hidaw. Makalipas ang halos 1 minuto, magkasunod na dumating sina Xiong Huan, Guan Xingang, at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Dumating sila rito noong 500 metro ang layo nila sa ilalim ng kanyang misteryosong Yin Yang payong. Ngayon ay nasa likod lamang sila ng 3 makapangyarihang lalaki ng Guangming Zutian, na inaasahan. Medyo napahiya ang 4, pero hindi naman sila nagkakaproblema. Wala pang 5 minuto ang natitira bago ang itinakdang oras. Pagkatapos, sa panahong ito, sunod-sunod na dumating ang mga makapangyarihang lalaki mula sa iba pang puwersa. Gayunpaman, napansin ni Yang Yiyo na may 3 tao pa rin ang nawawala. Alinman sila ay namatay, o sila ay ipinatapon sa kawalan. Tamang-tama, nang matapos ang oras, ang tinig ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay tumunog, ang oras ay tapos na, at 3 tao ang hindi pa nakarating sa ika-4 na star compass. Exile to the Void. Pagkatapos ng mga salita, 3 ayaw na sigaw ang dumating mula sa malayo. Malinaw, sila ay nasa daan, ngunit sila ay ipinatapon ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Sa oras na ito, ang mga puwersa na may malaking bilang ng mga tao ay binabawasan ang kanilang mga tauhan.
Sa simula ng 20-30 tao, 18 tao na lang ang natitira ngayon. Chapter 3043 Nine Paths Will Intersect. Ngayon ay iaanunsyo ang nangungunang tatlong. Ang tinig ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay umalangaw sa buong mundo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang unang pwesto ay Yang Yiyu, ang pangalawang lugar ay Julie Zha, at ang pangatlong pwesto ay Ji Wumang. Ang tatlo pa ay makakatanggap ng dobleng gantimpala ng banal na prutas. Ang unang lugar na si Yang Yiyu ay gagantimpalaan ng dagdag na palad ng walang bisang anteng-anteng. Nang matapos magsalita ang espiritu ng sandata na si Xingluo, ang banal na liwanag ay kumislap sa harap ng lahat, at bawat isa ay nakatanggap ng katumbas na gantimpala. Sa harap lamang ni Yang Yiyu, bilang karagdagan sa 20 banal na prutas tulad ng mga Mylacotone, mayroon ding anteng-anteng na berdeng hugis diamante na kasing laki ng palad. Alam ng lahat na ito ay ang walang bisang anteng-anteng sa conversion. Ang inggit, selos at puot ay lumitaw sa mga mata ng maraming tao. Ngumiti si Yang Yiyu, iwinagayway ang kanyang kamay para alisin ang gantimpala, at sadyang tumingin sa direksyon ni Julie Zha. Sa oras na ito, ang matandang lalaki ay umakyat, hawak ang 2 banal na prutas sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay nagwawalis ang kanyang tingin, nagsiwalat siya ng layuning pumatay. Diretso ang tingin niyang sa kanya. Kinakagat mo ba ako? Si Julie Zha ay nanlalako sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa kay Yang Yiyu. Sa oras na ito, ang tinig ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay tumunog muli, ang susunod na antas, ang ikalimang star compass, ay walang limitasyon sa oras, ngunit mula sa antas na ito, magkakaroon ng kasiyahang naghihintay para sa iyo. Nang sabihin niya ito, ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay puno ng mapaglaro, na nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat, hindi maganda ang pakiramdam. Sa simula, ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng isang laro. Sinabi rin ng mga tao na lahat sila ay mga piraso ng chess, at bawat hakbang ay isang laro. Ngayon ay parang minamanipula na parang laruan, na sobrang hindi komportable. Kasama si Yang Yiyu, kahit alam niya na si Xingluo ay isang espiritu ng sandata, siya ay hindi pa rin nasisiyahan. Parang ang buhay at kamatayan ng lahat ay kontrolado ng espiritu ng sandata. Ano man ang sinabi nila, sila ang gusto nilang gawin. Ngunit wala silang magagawa. Nasabi lang nila kung ano man ang sinabi ng espiritu ng sandata. Yanzi, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong ni Sister May sa mahinang boses, walang limitasyon sa oras. Ang mga nakaraang oras ay 1 oras lang. Ngayon ay walang limitasyon sa oras. Ano ang gagawin mo? Umiling si Yang Yiyu at mapait na ngumiti, hindi ko mahulaan, ngunit sa tingin ko ay magkakaroon ng malalaking pagbabago sa pagkakataong ito. Hindi ko lang alam kung ituturo ito ng espiritu ng sandata. Bago maglakas loob na magsalita ang dalawa, narinig nilang tumunog muli ang boses ng espiritu ng sandata, si Xingluo, at sinabing, walang limitasyon sa oras, ngunit malinaw nitong masasabi sa iyo na mali ang sinumang gustong manatili sa iisang lugar ng walang limitasyon sa oras. Hehe, simula sa antas na ito, magkakaroon ng hindi regular na pagkakaiba sa pagitan ng siyam na kalsada ng Xingluo, ibig sabihin na Xingluo ay May 1, no 2, at no. Maaaring bumalandra sa alinman sa mga kalsada no. Siyam, at iba pa. Ibig sabihin, mula sa seksyong ito, magkakaroon ng mga intersection sa pagitan ng siyam na Xingluo disk, at maaari kang magkita, hahaha, pagkatapos. Pagkasabi nito, nagbago ang mga mukha ni Yang Yiyu at Sister May. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ito nangangahulugan na ang mga taong may siyam na Xingluo disk ay maaaring magkita? Paano kung magkita ang mga kalaban? Siya ay may sama ng loob sa maraming tao. Paano ito mangyayari? Ang mukha ni Yang Yian ay sobrang pangit, at si Sister May ay malungkot din. Maraming puwersa ang nasaktan ni Yang Yian, ano ang dapat niyang gawin? Si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay medyo nag-aalala. Noong una silang pumasok sa mundo ng mga Diyos, dinala siya ng Panginoon sa silangan, timog, kanluran at hilaga upang tumakbo sa mundo ng mga Diyos, ngunit sinira nila ang maraming Diyos ng makalangit na paraan ng mga puwersa. Ano ang operasyong ito ngayon? Naramdaman ni Yang Yian na ito ang espiritu ng instrumentong sadyang ginugulo siya ni Xingluo, tama ba? Sa maraming makapangyarihang tao na kasuwato ng Dao, pinatay niya ang kanilang mga disipulo na pumasok sa mundo ng mga Diyos sa pagkakataong ito. Sa kanila, ilang tao tulad ni Julie Zhao ang direktang nasaktan sa kanya. Bilang karagdagan, siya ay dumating sa lahat ng paraan sa unang lugar, at ang mga gantimpala ay bukas palad. Maging ang mga hindi palaban ay nagsimulang mainggit sa kanya. Ngayon ay mabuti na ang siyam na mga avenue ay maaaring direktang konektado. Kung ito ay direktang nakatagpo sa kanya ng mga kaaway na nakikipaglaban, kung gayon. Heartbroken din si Yang Yian di ba? Oo naman, noong nag-aalala si Yang Yian, maraming tao ang natuwa. Sina Julie Zhao, Ji Wumang, ang 4 na tao mula sa Five Elements family, at ilang malalakas na lalaki, lahat ay natangay kay Yang Yiu. Nanlilisik ang kanilang mga mata na may masamang intensyon. Sa maraming tao na naruroon, si Yang Yiu sa sandaling ito ay hindi lamang isang kaaway, kundi isang matabang tupa. Bakit naman?
Dahil nasa kamay ni Yang Yiyo ang sagradong artifact na Xuanhuang Yin Yang Umbrella, 2 sagradong prutas, at isang walang laman na anteng-anteng sa conversion. Ang ilang mga kayamanan lamang na ito ay sapat na upang matukso ang mga tao na kumilos. Lalo na ang sagradong artifact na Xuanhuang Yin Yang Umbrella at ang anteng-anteng na conversion na ilusyon. Gayunpaman, ito ay isang panig na ideya lamang. Kung talagang nag-cruise sila sa isa't isa, hindi lamang nila makikilala si Yang Yiyo, ngunit maaari din nilang makilala ang sinuman. Sa oras na iyon, lahat ay magiging pagalit, dahil ito ay isang kompetisyon. Ano ang kanilang pinagpaligsahan? Nakikipaglaban para sa mga kayamanan, para sa pagraranggo, at para sa pagkakataong mabuhay. Kahit na sila ay makapangyarihang Hidaw Masters, sa mundong ito ng Void Emperor, si Xingluo ang Master, at lahat sila ay mga pawn. Maraming tao ang ipinatapon sa kawalan sa daan, nakatumbas ng pag-aanunsyo ng kanilang pagkamatay at hindi nababalik. Hindi ba ito ang kaligtasan? Si Sister Mei ay isang babaeng mas sensitibo. Nararamdaman niya ang mga pagbabago sa emosyon ni Yang Yiyo. Isa rin siyang sobrang matalinong tao. Alam niya kung ano ang inaalala ni Yang Yiyo. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, bakit ka mag-aalala, tanga? Sa mundong ito, lahat ay nasa iisang kapaligiran. Kung may kaaway ka, ibig sabihin may kaaway din ang iba. At nakalimutan mo na ba na ngayon ikaw, ako, si Duan Xingang, ang mag-asawang Yin Yang King Kong, kasama si Xiong Huan, ay nasa unang antas ng paglilinang ng hidaw. Kung bibilangan natin bilang daw, 7 tayong hidaw. Kahit talagang may mga taong bulag at gustong manggulo, matakot ba tayo sa kanila, tayong 7 hidaw? Doon ay 25 tao lamang ang lumakad hanggang sa kasalukuyan, kasama na kami. 7 tao lang ang sinasakop namin. Kahit na tayo ay kaaway ng lahat, ang kanilang bilang ay umaabot lamang sa 18 tao, at maaaring hindi lahat sila ay kaaway natin. Kung talagang may mga taong bulag at gustong guluhin tayo, hindi sigurado kung sino ang mambubuli kung kanino at that time. Nag-aalala ka lang ng sobra. Kung ako ang tatanungin mo, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Tamang isipin ang tungkol sa epekto sa 5th Star Compass. Hindi mo ba iniisip iyon? Nakikinig sa mga salita ni Sister Mei, biglang natauhan si Yang Yiyo. Oo, 7 tao na kami. At siya ay preconceived, palaging nararamdaman na pinuprotektahan niya ang iba, nalilimutan na si Xiong Huan at ang iba pa ay umabant na sa hidaw stage. Matapos marinig ang sinabi ni Sister Mei, bigla siyang naging masaya. Totoo na sa sandaling ito, sila ang pinakamalaki sa dami ng tao sa buong venue. Naniniwala ako na gaya ng sinabi ni Sister Mei, kahit na may gustong manggulo sa kanya, kailangan nilang pag-isipan ito. Kung gusto nilang lumaban, lumaban. Kabanata 3044 na banal na landas pag-asa. Habang nag-uusap sina Yang Yiyo at Sister Mei, nagpatuloy ang espiritu ng sandata, si Xingluo, makinig kang mabuti, hindi masamang maabot ang 4th Star Compass. May isang bagay na masasabi ko sa iyo ngayon. Sa puntong ito, naging seryoso ang espiritu ng sandata, si Xingluo, o sa wakas ay nagsabi ng may kaseryosohan, sinabi ko na noon na ang mundong ito ay ang Void Emperor Plate, isang mundo ng chessboard, ngunit hindi ito isang ordinaryong mundo ng chessboard. Ito ang mundong nilikha ng Emperor ng Langit. Marahil ay iniisip mo na ang pagiging narito ay isang pagpapahirap para sa iyo, ngunit masasabi ko sa iyo ngayon na, sa kabaligtaran, ang makapasok sa mundo ng Void Emperor Plate ay ang iyong walang katapusang kapalaran. Ang pagpasok sa kaharian ng mga Diyos ay nangangahulugan na alam mo ang pangunahing sitwasyon dito. Sa katunayan, ito ang larangan ng digmaan ng mga Diyos at ang angkan ng Shira, at itong Void Emperor Plate ang pangunahing prioridad. May sasabihin ako sa iyo ngayon, at ilang mga pagpipilian. Nakinig ang lahat sa espiritu ng sandata, si Xingluo, at bigla silang na-refresh. Para bang ilang magagandang sikreto ang malapit ng malantad. Nagpatuloy si Xingluo, ako ang espiritu ng lugar na ito. Maaari mo akong tawaging Xingluo. Ang Void Emperor Plate ay ang kayamanan ng banal na emperador, na siyang bundok ng mga Diyos o ang templo ng mga Diyos tulad ng alam mo. Totoo na mula sa labas, ito ay nawasak, ngunit ang tunay na core ay ang Void Emperor Plate na ito ay hindi para sa pagsasanay, isang lugar din na nawasak. At isang lugar para sa paglilinang na iniwan ng banal na emperador para sa mga susunod na henerasyon. Masasabi ko rin sa iyo na ang banal na emperador na tinutukoy ko ay ang banal na emperador na namatay sa pakikipaglaban sa hari ng Shire tulad ng alam mo. Ay hindi kwalipikadong malaman noon, at ngayon sinasabi ko sa iyo dahil nakapasa ka sa mga unang pagsusulit. Ang susunod ay ang ika-5 Star Compass, at pagkatapos ay ang huling ika-9 na Star Compass. Ang bawat antas na madadaanan mo ay isang pagkakataon na basagin ang langit para sa iyo. Ang mga hadlang sa bawat seksyon ng Xingluo Road ay mas malakas. Kung mayroon kang kakayahan na gawin sa iyo ang mga ito ay depende sa iyong kakayahan. Masasabing mula ngayon, ang bawat antas na iyong madadaanan ay magiging isang pagkakataon, ngunit kasabay nito, hayaan ko ring sabihin sa iyo, bawat isa sa mga susunod na antas ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kung gusto mong makuha ang yaman na iniwan ng Holy Emperor, depende ito kung may swerte at willpower ka.
Well, hindi ko nasasabihin sa iyo. Malalaman mo ang higit pang mga lihim pagkatapos mong maipasa ang bawat antas. Ang susunod na hakbang ay pumunta sa Fifth Star Compass. Bilang karagdagan sa sinabi ko dati, ang mga gantimpala para sa antas na ito ay lalampas din sa nakaraang 4 na antas. Mayroong ilang mahahalagang punto na maaari kong sabihin sa iyo ngayon. Una, lahat ng makakarating sa Fifth Star Compass ay makakatanggap ng teleportation order, at pagkatapos ay magagamit nila ang teleportation order para umalis sa mundo ng Void Emperor. Siyempre, maaari mo ring piliin na magpatuloy sa paglalakad. Kapag nakatagpo ka ng isang sitwasyon na hindi mo kayang labanan, maaari mo ring i-activate ang teleportation order upang direktang mag-teleport palabas at hawakan ang iyong buhay. Pangalawa, ang mga makakarating sa ika-5 Star Compass ay maaaring makakuha ng isang banal na landas na pangunawa. Sa oras na iyon, kung gaano karaming banal na landas ang kapalaran na maaari mong maunawaan at kung maaari mong masira ang iyong paglilinang ay nakasalalay sa iyong personal na kapalaran. Ipinikit ni Hua ang kanyang mga mata sa puntong ito, at ang tinig ng espiritu ng instrumentong si Xingluo ay umalangaw sa buong mundo, simulan na. Maraming tao ang nakatayo sa lugar ng mahabang panahon. Ang mga salita ng espiritu ng instrumento na si Xingluo ay nagpahayag ng napakaraming impormasyon, at para sa maraming tao, ito ay lubhang nakakabigla, at kailangan ng lahat na tunawin ito. Kahit si Yang Yian ay hindi inaasahan na ang mga salitang binigkas ng espiritong si Xingluo ay napakasabog. Talagang napaka-excited para sa kanila. Halos walang inaasahan na ang banal na emperador ang siyang lalaban sa hari ng Azur sa alamat. Bagamat hindi alam ng lahat kung anong antas ng pag-iral ang banal na emperador at ang hari ng Azur, maaari nilang hulaan na tiyak na sila ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi ko inaasahan na ang mundong ito ng Void Emperor Plate ay ang mundo ng mga kayamanan ng Holy Emperor, at ito ang treasure house na iniwan ng Holy Emperor sa nakababatang henerasyon ng God Realm. Siyempre, kung gusto mong makuha ang mga kayamanan sa treasure house na ito, kailangan mong magbayad ng isang presyo, at hindi ito isang bagay na maaaring makuha ng basta-basta. Ang siyam na pangunahing antas ay ang mga pagsubok na itinakda. Ngayon sa tingin ko ang espiritong si Xingluo ay ang tagasuri na nangangasiwa, at kung sino ang makapasa sa antas ay bibigyan ng kamag-anak na gantimpala ayon sa iba't ibang mga marka. May isip na habang papalapit ka sa dulo, mas malaki ang reward na makukuha mo. Bagamat hindi malinaw na sinabi ng espiritong si Xingluo, ang malalakas at matatalinong tao na naruroon ay nasa antas ng hidaw, at maaari nilang hulaan na ang tunay na malaking gantimpala ay nasa dulo. Ito ang nagpatibok ng puso ng lahat. Ang mga kayamanan na iniwan ng banal na langit na emperador ng banal na Dao ay hindi maisip. Ang God Realm ay matagal nang natiwangwang. Para sa mga taong ito, kahit na gusto nilang linangin ang isang hidaw, kailangan nilang magbayad ng hindi maisip na enerhiya at presyo. Ngayon sila ay direktang nakaharap sa mga kayamanan na iniwan ng banal na emperador ng langit. Halos lahat ay may isip na kung mapapasa nila ang mga antas ng isa-isa, higit pa sa hidaw, posibleng hamanin ang banal na Dao sa hinaharap. Ang God Realm ay hindi nakakita ng isang tunay na banal na santo ng Dao sa buong panahon. Sino sa mga hidaos na ito ang ayaw maging santo? Sino ang hindi gustong hamanin ang banal na Dao at sa gayon ay malimpasan ang 3 kaharian at 5 elemento? Gusto ng lahat, at pinapangarap nila ito. Ngunit ang pamana ng banal na Dao ay matagal nang nasira, at higit sa lahat ay ang mga alamat lamang tungkol sa banal na Dao ang natitira. Pero ngayon iba na. Ang lahat ay tila maaaring makipag-ugnayan sa pamana ng banal na Dao dito, na magkakaroon ng malaking epekto sa buong God Realm. Sino ang hindi nananabik para sa transcendence ng banal na Dao? Lahat. Gusto, ngunit walang paraan. Ang layunin ng pagpasok sa mundo ng mga Diyos ay upang makuha ang mana ng banal na Dao, maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang lakas, at hanapin ang landas patungo sa banal na Dao, at gawin ito sa lahat ng mga gastos. Halos masasabing ang bawat henerasyon sa God Realm ay nagsusumikap para dito, ngunit hindi pa talaga sila nagtagumpay sa mahabang panahon. Pero ngayon may pag-asa. Hindi nagtagal, isa-isa silang nagmadaling lumabas, at ngayon ay parang dugo ng manok, lahat sila ay gustong sumugod pababa, sumugod hanggang wakas, upang makuha ang mga kwalifikasyon, at makuha ang mana ng banal na daan. Sa isang kisap mata, walang tao sa 8-star compass. Tanging si Yang Yiyu lang ang nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip, natutunaw ang sinabi ng espiritu ng bituin na si Luo. Palagi niyang nararamdaman na ang mga sekreto dito ay tila napakalaki. Ngunit maaaring hindi ito mabubunyag hanggang sa talagang makarating tayo sa dulo. Lumapit si Sister Mi at sinabing, Yanzi, tayo din. Nagising si Yang Yiyu na parang mula sa isang panaginip, oo, umalis din tayo. Siya ay walang pagbubukod, at labis na nabigla sa mga salita ng espiritong si Xingluo. Ang banal na daan ay napakalayo, ngunit napakalapit din. Bumantong hininga si Yang Yiyu at sinabi, ang tukso ay napakalaki, ngunit ito ay dapat na mas malupit. Huwag maging pabaya, at huwag maging masyadong maasahin sa mabuti. Ang susi ay ang mga makakarating lamang sa dulo ang siyang mananalo. Sa palagay ko ang bawat isa sa susunod na antas ay magiging lubhang kaunos-lunos.
Marahil ang mga hadlang na lilito sa Xingluo Path. Sa palagay ko ay hindi rin tayo tatakas sa Xingluo Path. Time limit para sa level na ito, na nagpapakita rin na ang level na ito ay hindi madaling lampasan kung ang banal na prutas ay mapapabuti ang ating lakas at paglilinang, ito ay magbibigay din ng ilang garantiya para sa ating susunod na paglalakbay. Kabanata 3045, ang 10 dakilang puno ng Dao ay lumago ng 200 metro. Medyo kalmado siyang nang humarap sa napakalaking tukso, dahil hakbang-hakbang siyang umakyat mula sa ibaba, at natural na naunawaan ang katotohanan na kung mas malaki ang tukso, mas malaki ang panganib. Ngayon, naisip ni Yang Yian na ang susunod na bahagi ng kalsada ay tiyak na hindi ganoon kadaling lakarin. Bilang karagdagan sa sinabi ng espiritu ng instrumento na si Xingluo na ang siyam na landas ay maaaring magsalubong ng walang pinipili, at ang mga salungatan sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan ay makakatagpo, mayroon ding puwersang humahadlang na lilito sa mismong Xingluo Dao, na tiyak na kailangang-kailangan. Sa kasong ito, mas malakas ang lakas, mas ligtas ito. Kamangmanga na panatilihin ang banal na prutas nang hindi ito ginagamit. Gayunpaman, walang limitasyon sa oras para sa antas na ito, kaya't hindi pa huli na sumipsip ng pinong banal na prutas upang mapahusay ang ilang lakas bago pumunta. Magaling iyan. Tumango rin si Ate May bilang pagsang-ayon. Natural, ang iba ay walang anumang pagtutol. Pagkatapos ang lahat ay nakaupo na naka-crossleg at nagsimulang sumipsip at pinuhin ang banal na prutas. Kung maaari nilang masira ang kanilang paglilinang, ito ay magiging mahusay. Kahit na hindi sila makalusot, ang kaunting paglago ay magiging garantiya din para sa lahat na makapasa sa susunod na antas. Ang banal na prutas ay walang pangalan, hindi sinabi ni Xingluo, parang peach, ang kulay ay pula, ito ay isang prutas. Ito ay maaaring tinatawag na isang banal na prutas, ito ay dapat na ang kakanyahan ng langit at lupa. Ang halaga nito ay hindi mas masahol pa sa banal na gamot, o mas mabuti pa, ang banal na prutas ay maaaring direktang inumin. Siyempre, maaari rin itong gamitin upang pinuhin ang mga table tasks, ngunit ang oras ay napakahalaga pa rin dito, hindi binalak ni Yang Yio. Direkta lang itong kunin at pinuhin. Mayroon siyang dalawa, at hindi niya alam kung gaano ito kapaki-pakinabang sa kanya, kaya kinuha niya ang isa at nilunok ito. Agad itong natunaw sa kanyang bibig, at isang masiglang enerhiya ang natunaw sa kanyang katawan. Ito ay lubhang dalisay. Gumalaw ang puso ni Yang Yio, at nagsimulang gumana ang Qiankun Dao Seed Power, at nagsimulang magpino at sumipsip. Sa katunayan, ang banal na prutas ay naiiba sa iba pang mga banal na bunga. Ang enerhiya ay napakadalisay, na nakakatugon sa mga pangangailangan ng antas ng hidaw. Ayon sa kanyang kasalukuyang paglilinang, ang kapangyarihan ng antas ng banal na prutas ay hindi na epektibo para sa kanya. Tanging ang ganitong uri ng banal na prutas na may dalisay at malaking enerhiya ang makakatulong sa paglilinang sa antas ng hidaw. Ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Qi. Mayroong Qi Seeds at 10 Dao Tree sa loob ng Divine Core Dao Seed. Ang 10 puno ng Dao ay 100 metro ang taas. Siyempre, ito ang nakikita ng self-contained space sa loob ng Dao Seed kapag tumitingin sa loob, hindi ang eksena sa loob ng katawan. Ngayon ang kanyang paglaki ng paglilinang ay nakabatay sa taas ng puno ng Dao. Ang susunod na tagumpay ay dapat kapag ang 10 puno ng Dao ay lumago sa 1,000 metro, na isang pambihirang tagumpay sa dakilang kaharian. Ayon sa paglaki ng paglilinang ng ikalimang antas ng hidaw, kapag siya ay nakapasok sa ikalawang antas ng hidaw, ito ay dapat kapag ang 10 puno ng Dao ay lumaki sa higit sa 300 metro. Sa dalawang banal na prutas, inaasahan ni Yang Yio na ang kanyang puno ng Dao ay lalago hanggang 300 metro, ngunit dapat itong maging mahirap. Ito ay lubhang mahirap na linangin sa kanyang antas, kahit na ang paglilinang ay napabuti ng kaunti. Siyempre, hanggat ito ay pinahusay kahit kaunti, ang lakas ay lubos na mapapabuti. Ito ay hindi madaling makapasok sa ikalawang antas ng hidaw, ngunit kahit na hindi ito madali, kailangan mong magsumikap. Hindi pa banggitin ang iba pang mga bagay, mayroong 5 second-level strongmen sa Void Emperor Plate na nag-iisa, karamihan sa kanila ay mga kaaway na puwersa sa kanya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pangalawang antas at unang antas ay napakalaki. Ang Qiankun Dao Shuang Gang ay gumagana, at ang higit na kahusayan ng pamamaraan ng gang ay makikita. Ang bilis ng pagpino at pagsipsip ay napakabilis. Ang walang katapusang enerhiya ng banal na prutas ay pumasok sa Xinhei Daoshang, hinihigop ng Qishang, at pagkatapos ay ipinasa sa 10 malalaking puno ng Dao, at pagkatapos ay kumalat sa 8 pambihirang meridian at pangunahing mga acupoint sa buong katawan, at sa wakas ay nabuo ang isang Jotian circulation. Pagkatapos ng pagpino at pagsusubo, muli itong bumalik sa Qishang at naging sarili nitong mana. Pagkatapos magsanay ng napakalaking sirkulasyon ng Jotian, ang enerhiya ng isang banal na prutas ay hinihigop at pino. Ang Qishang, na kasing laki ng isang butil ng palay, ay nadagdagan ng isang bilog, at ang 10 malalaking puno ng Dao ay dumobble at umabot sa taas na 200 metro. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Ang resultang ito ay pasok din sa kanyang inaasahan. Oo naman, ang kapangyarihan ng banal na prutas ay hindi masama. Bagamat hindi siya nakalusot sa kaharian, dumobble ang kanyang karanasan.
Mayroon pa ring huling banal na prutas, at kinuha lamang ito ni Yang Yian at sinimulang pinuhin. Hindi alam kung gaano katagal, natapos ni Yang Yian ang pagpino at pagsipsip, at tinapos ang kanyang pagsasanay. Ang enerhiya ng dalawang banal na prutas ay hindi umabot sa ikalawang antas ng kaharian ng Hidaw gaya ng inaasahan, ngunit ito ay nagpapataas din ng maraming paglilinang. Ang binhi ng Qi ay lumago mula sa isang butil ng bigas hanggang sa isang soybean, ang kapangyarihan ng panloob na Qi ay triple, at ang 10 puno ng Dao ay lumago ng 200 metro hanggang sa taas na 300 metro. Nagsisi siya sa kanyang puso, kung may isa pang banal na prutas, ito ay tiyak na lalampas sa ikalawang antas ng Hidaw. Sayang. Ngunit hindi siya sakam. Pagkatapos ng lahat, nakakuha siya ng 2 banal na prutas, habang ang iba ay nakakuha lamang ng isa. Hindi dapat masyadong gaaman ng mga tao. Anyway, ang lakas ay bumuti, which is real. Binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata upang tapusin ang pagsasanay, ngunit lumabas na matagal nang natapos ni Sister May at ng iba pa ang kanilang pagsasanay, at tila naghihintay sa kanya. Sa pagtingin sa paligid, tila walang nakalusot sa ikalawang antas ng Hidaw, ngunit ang aura ay mas malakas, na nagpapakita na ang kapangyarihan ng banal na prutas ay hindi mahina at napabuti nito ang lahat. Gaano katagal na? Tumayo si Yang Yiyo at tinanong si Sister May. Kalahating oras. Sagot ni Ate May. Kalahating oras lang. Medyo nagulat si Yang Yiyo. Ayon sa nakaraan, aabot ng mahigit 10 araw o mas matagal pa ang isang practice, ngunit hindi niya inaasahan na kalahating oras lang ang lumipas. Napakabilis ng pagsipsip ng pinong banal na prutas. Ang throughput at conversion sa antas ng Hidaw ay hindi na may kukumpara sa antas ng Tiandaw. Normal na ang mabilis. Magsimula tayo ng mabilis. Bagamat walang limitasyon sa oras, kung sino ang unang makaabot sa 5th star compass ay tiyak na magkakaroon ng kalamangan. Sabi ni Ate May. Tumanggo si Yang Yiyo, oo, sige, alis na tayo. Ang mga taong Yixan ay muling tumuntong sa daan patungo sa ikalimang star compass. Sa pagkakataong ito ay napakapayapa sa simula. Naglakad sila ng libu-libong metro sa isang hininga, at walang nakaharang. Siyempre, hindi nila makita ang pag-iral ng ibang tao, at hindi rin nila nakita na ang Xingluo Road ay tumawid. Nagpatuloy sila sa isang tuwid na linya. Dahil dito, medyo nalito si Yang Yiyo. Baka sadyang tinakot sila ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Imposibleng isipin ito, at hindi na kailangan. Nang nataranta ang ilang tao, biglang sinabi ni Duan Xingang, mukhang may hamog sa harap ng Panginoong Diyos. Tiningnan ni Yang Yiyo at totoo nga. 100 metro sa unahan, may makapal na gatas na puting fog na tumatakip sa kalangitan. Sa isang kisap mata, nasa harapan na nila ito. Halos agad silang tanggen, at ang linya ng paningin ay wala pang 3 metro. Mag-ingat kayong lahat, baka may hamarang. Ang buong katawan ng magic power ni Yang Yiyo ay tumatakbo, at ang kanyang mga nerbiyos ay tensyonado. Matapos ang mahabang paglalakad ay kalmado na, ngunit ngayon ay biglang umaambon. Dapat may malansa. Tama na. May nangyari sa susunod na sandali. Lumingalinga si Yang Yiyo sa paligid, at nakita sa gilid ng kanyang mata na si Duan Xingang, na naglalakad sa dulo, ay tumalikod at gustong bumalik. Matandang Duan. Sigaw ni Yang Yiyo. Gayunpaman, nang sumigaw siya, hindi tumugon si Duan Xingang, at kusang tumalikod. Yanzi, hindi tama ang hamog na ito, nalilito ang isip. Nagbago ang mukha ni Ate May at sinabing, Chunyang, hilahin pabalik si Old Duan. Sigaw ni Yang Yiyo kay Chunyang King Kong. Gayunpaman, sa sandaling ito, nalaman niyang nakatayo roon ang mag-asawang Chunyang King Kong nang hindi gumagalaw. Alam ni Yang Yiyo na may mali. Mukhang tama ang paalala ni Ate May. Mabilis niyang sinenyasan si Sister May, at pumasok siya at dumiretso sa Duan Xingang. Tila magulo ang isip niya. Kabanata 3046, may umaatake. Natuklasan din ni Yang Yiyan na ang makapal na fog ay sumasalakay sa kanyang katawan sa pagitan ng mga paghinga, na nagparamdam sa kanya ng pagkahilo. Mabilis niyang inilipat ang kanyang mga kasanayan at bumuti ang pakiramdam. Siya. Binuksan pa ang Xuan Huangyin niyang umbrella habang winawagayway ang kanyang kamay. Si Xuan Huangyin niyang ay nagradiated ng berde dilaw na banal na liwanag, na agad na nagpakalat sa makapal na gatas na puting fog at nabuo ang isang puwang na may diameter na 3 metro. Pumasok ka. Sigaw ni Yang Yiyan, ngunit hindi gaanong naapektuhan sina Sister May at Xiong Huan at nagmamadaling pumasok. Pagkatapos, huminga ng malalim si Yang Yiyan at pinalaganap ang kanyang kakayahan sa sukdulan. Noon lang siya nakaramdam ng mas mahusay. Nagmamadali siyang pumunta sa mag-asawang Yin Yang King Kong at Duan Xingang. Ang 3 taong ito ay malinaw na ang pinakaapektado. Nang takpan ng Xuan Huangyin Yang umbrella ang nakaraan, nawala ang makapal na fog, at pinalaya ni Yang Yiyan ng isang kamay upang ipasa ang daloy ng kapangyarihan ng Qi sa katawan ni Duan Xingang. Sa panahon ng operasyon ng mga kasanayan, ang makapal na fog sa katawan ni Duan Xingang ay pino, upang ang mga mata ni Duan Xingang ay may espiritu. Panginoong Diyos, ano ang nangyari sa akin? Si Duan Xingang ay mukhang nalilito, na parang hindi niya alam na siya ay nasa problema. Ang makapal na fog ay nakakaapekto sa isip, at ang iyong isip ay nalilito.
Habang nagsasalita, ginamit ni Yang Yiyu ang parehong paraan upang salakayin ang mag-asawang Yin Yang King Kong, na nagpapahintulot sa kanila na mabawi ang kanilang malay. Noon lang nakabawi ang lahat. Awkward na naalala ni Duan Xingang, naglalakad lang ako pasulong, paano ako tatalikod at babalik? Kaya nalilito ka sa makapal na ulap. Umikot ang mata ni Ate May. Sa katunayan, siya at si Xiong Huan ay hindi gaanong naapektuhan ng makapal na puting fog na ito. Si Yang Yiyu ay may napakalakas na kakayahan upang suportahan siya, na may kaunting epekto sa kanya. Si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay mas mahina sa pagharap sa kapaligirang ito. Ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos kunin ni Yang Yiyu ang Xuanhuang Yin Yang umbrella, lahat ng problema ay nalutas. Ang sagradong artifact na ito ay talagang napili ng tama. Hindi ko inaasahan na ang fog na maaaring makaapekto sa isip ay lilito sa Xinxingluo Road sa pagkakataong ito, ngunit kasama ang Xuanhuang Yin Yang umbrella, ang lahat ay hindi kailangang mag-alala tungkol dito. Isa pang kakaiba ay walang malakas na hangin sa pagkakataong ito. Lampas ito sa inaasahan ni Yang Yiyan. Ngunit ito ay normal na isipin ito. Makapal na ulap sa oras na ito. Kung may malakas na hangin, hindi ba ito magpapatangay sa hamog? Kung gayon ito ay magiging walang silbi. Malakas man ang hangin o makapal na hamog, talagang para lang lituhin ang mga tao at mag-set up ng mga hadlang para pigilan ang mga tao na sumulong. Sa Xingluo Road na may 3 metrong lapad, madaling mahulog kung ito ay tanggeyan ng malakas na hangin o may hadlang. Walang laman ang magkabilang gilid ng kalsadang ito. Ang pagbagsak sa Xingluo Road ay ang katapusan ng pagiging destiyero sa kawalan, at walang paraan pabalik. Ngunit para kay Yang Yiyan, nagkaroon siya ng pagkakataon, dahil mayroon siyang void conversion symbol sa kanyang kamay. Kahit na nahulog siya sa kawalan, maaari niyang gamitin ang void conversion symbol para bumalik muli sa Xingluo Road. Maaari rin niyang gamitin ang walang bisang simbolo ng conversion na ito para iligtas ang mga tao. Anyway, ito ay isa pang pagkakataon na ang iba ay nagkaroon ng higit pang mga pagkakataon na kanilang kalamangan. Sa kasalukuyan, halos natatakpan ng makapal na ulap ang paningin ng lahat. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Binagalan ni Yang Yiyu ang takbo ng lahat. Hindi sila nang ahas na pumunta ng mabilis, at walang paraan para mabilis. Ang espiritual na kahulugan ay hindi magagamit sa lahat. Wala pang 3 metro ang visibility. Mabagal lang silang sumulong sa Xingluo Road. Kung hindi dahil sa Xuanhuang Yin Yang umbrella, kung hindi dahil sa hamog na gumugulo sa isipan, kung gayon sa oras na iyon, maaari silang tumalikod at maglakad pabalik tulad ng dati ni Duan Xingang, o baka mahulog sila sa Xingluo Road, alinman sa mga ito ay lubhang mapanganib. Mayroon lamang isang void conversion talisman na hindi makapagliligtas sa lahat. Kami. Kailangan pa ring sumulong ng maingat. Nagpatuloy ang lahat sa pagsulong, sa pagkakataong ito ay mabagal na naglalakad. Pagkaraan ng kalahating oras, nalaman nilang nandoon pa rin ang makapal na ulap, at wala silang makitang kahit ano na lampas sa 3 metro sa harapan. Hindi rin nila alam kung gaano kalayo ang layo sa Fifth Star Compass. Sinabi ni Sister May habang naglalakad, mukhang sa pagkakataong ito ay tumagos ang hamog hanggang sa Xingluo Disk. Dapat lang. Tumanggo si Yang Yiyu. Sa ngayon, wala pa silang nakikitang tao. Ngunit hindi nakakagulat, dahil nagsimula sila ng kalahating oras mamaya kaysa sa iba. Sa kabutihang palad, sa Xuanhuang Yin Yang umbrella, lahat ay hindi na naapektuhan ng makapal na fog. Ipagpatuloy natin ang paglalakad, hindi mahalaga kung ito ay mabagal. Walang pakialam si Yang Yiyu. Gayunpaman, ang espiritu ng sandata ay hindi nagtakda ng limitasyon sa oras na ito, pabayaan ang anumang karagdagang mga gantimpala para sa pagraranggo. Siya. Hindi nagmamadali. Sa madaling salita, hanggat maaari mong maabot ang Fifth Star Compass, lahat ay makakakuha ng reward. Sa pagkakataong ito, espesyal din ang pagtatatag, ngunit maaari kang makakuha ng isang order ng teleportasyon. Kung hindi ka maaaring manatili dito, maaari mong gamitin ang teleportation order upang lumabas anumang oras kung kailan mo gusto. Nangangahulugan ito na pagkatapos maabot ang ika-5 Star Compass, matitiyak ang iyong buhay. Bilang karagdagan, sinasabing mayroong banal na paraan ng pagdama, na siyang pangunahing punto. Pinahahalagahan din ito ni Yang Yiyu. Alam niya na marahil ang pagkakataon na makapasok sa ika-2 antas ng pinagsamang paraan ay nakasalalay sa banal na paraan ng pagdama, kaya determinado siyang maabot ang ika-5 Star Compass. Kinakausap si Sister May habang naglalakad. Ngunit sa sumunod na sandali, may kakaibang nangyari. Mag-ingat ka. Boom! Halos sabay na nagsalita sina Sister May at Yang Yiyu, at sabay ding umatake. Agad na naramdaman ng dalawa ang napakalaking alon ng enerhiya na nagmumula sa harapan. Ini-activate ni Yang Yiyu ang Xuanhuang Yin Yang umbrella gamit ang isang kamay para protektahan ang lahat, at iwinagayway ang isa pa niyang kamay, at ang malakas na kapangyarihan ng Qi ay sumabog. Nataman din ni Sister May ang isang palad, ngunit naging marka ng kuko ng gintong dragon. Sa isang dagandong, sumabog ang makapal na ulap. Ang harap ay nagpasabog ng isang linya ng paningin na 8 o 9 na metro ang layo, ngunit nakita ng dalawa na may lumitaw sa harap nila. Pero isang iglap lang, halatang inaatake sila ng kabilang partido, at nabigo ang pag-atake, kaya mabilis siyang umalis.
Sa isang kisap mata, nawala siya sa makapal na ulap. Habulin. Medyo nagalit si Yang Yiyo. Kasabay nito, alam din niya na sa wakas ay lumitaw ang siyam na krus na binanggit ng espiritu ng sandata. Napalingon lang ang taong umatake sa kanila, at masyadong alerto ang kabilang partido. Matapos mabaigo ang pag-atake, agad siyang tumakas at hindi nakita kung sino ito. Siya. Diretsyong humabol sa kanya. Kung wala siyang Xuanhuang Yin yang umbrella, ngayon lang siya natalo sa sneak attack, na talagang ikinagulat at ikinagalit niya. Sa isang iglap, sinundan ng lahat si Yang Yiyo at hinabol siya. Hindi tulad ng kaninang mabagal na takbo, sa pagkakataong ito ay binilisan niya. Dahil may tao sa kanyang harapan, ibig sabihin ay ligtas na siya. Hindi sila natakot. Sila. Hinabol siya hanggang sa tuluyan, ngunit nawala siya. Pagkaraan ng halos 10 minuto, bumagal si Yang Yiyo. Anong mali? Tanong ni Ate May. Hindi tama ang pakiramdam. Nag-isip si Yang Yiyo, pagkatapos ay tinanong si Sister May, nararamdaman mo ba na paikot-ikot tayo? Natigilan sandali si Sister May matapos marinig ang kanyang sinabi, at umiling, hindi, palagi kaming naglalakad sa isang tuwid na linya, at hindi namin naramdaman na kami ay paikot-ikot. Hindi, kalkulahin ang oras, o ihambing ito sa mga nakaraang seksyon na aming nilakad. Ang oras na ito ay sapat na ang haba, sapat na upang maabot ang Star Compass ng 2 beses, ngunit sa pagkakataong ito ay parang nakulong kami sa Star Compass Road. Napakatagal na, at wala pa ring katapusan. At ang palihim na pag-atake ngayon isipin mo, tila hindi tulad ng ibang mga tao, na kumikislap, at ang anino ay tila hindi naabot sa linya. Kailangang humanap ng paraan para iwaksi ang makapal na hamog. Nag-isip si Yang Yiyo at sinabi. Imposible naman sigurong ikalat ang makapal na hamog. Nasubukan na natin ito dati. Ang bilis ng pagtitipon ng makapal na ulap. Kahit i-disperse natin ito, wala itong silbi. Hindi tayo makakita ng malinaw. Sabi ni Ate May. Nag-isip si Yang Yiyo at sinabing, sandali lang, lilipad ako sa langit at titingnan. Paano ito magiging posible? Kung lalampas ka ng 3 metro, mahuhulog ka sa kawalan. Masyadong mapanganib, umiling kaagad si Sister May. Gayunpaman, ngumiti si Yang at sinabi, nakalimutan mo na ba na mayroon akong walang bisang anteng-anteng sa conversion? Gusto ko lang lumampas sa saklaw ng Xingluo Road at pumasok sa kawalan para makita kung ano ang nangyayari. Saka lang tayo makakalabas. Walang malinaw sa makapal na ulap, at may mga palihim na pag-atake. Mahirap ipagtanggol. Hindi tayo maaaring makulong dito magpakailanman. Ang Void Conversion Talisman ay mahalaga lamang kapag ito ay ginamit. Ngayon na ang oras upang ipakita ang halaga nito. Kahit na ako ay ipinatapon sa kawalan, maaari kong gamitin ang walang bisa na anteng-anteng ng conversion upang bumalik sa orihinal na lugar. Hintayin mo ako dito, babalik ako agad. Well, okay, mag-ingat ka. Naaliw si Sister May nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiyo tungkol sa Void Conversion Talisman, at nakalimutan niya ang extra Void Conversion Talisman na natanggap ni Yang Yiyo noon. Panginoong Diyos, mag-ingat ka. Dahil hindi makakatulong si Duan Xingang, kailangan niyang sumunod. Kinokontrol mo ang Xuanhuang Yin yang umbrella. Ibinigay ni Yang Yiyo ang Xuanhuang Yin yang umbrella kay Sister May. Tapos tumalon siya ng diretsyo. Nang lumipad ang katawan niya ng 3 metro ang taas, bigla siyang nawala ng balanse at pakiramdam niya ay parang balahibo ang kanyang katawan na lumulutang paitaas. Walang gravity sa paligid niya, at pakiramdam niya ay nawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Alam niyang pumasok siya sa kawalan. Hindi siya nagmamadali, dahil nasa kamay niya ang walang bisang simbolo ng conversion at maaaring bumalik sa orihinal na lugar anumang oras. Sa oras na ito, dahan-daang umangat ang kanyang katawan sa himpapawid, at unti-unti niyang naramdaman na paunti-unti na ang makapal na hamog. Ngunit sa susunod na sandali ay nakita niya ang nangyayari sa ibaba. Gaya nga ng iniisip niya, may misteryo talaga. Ngunit sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng tamang taya. Kabanata 3047, pasulong din ang pag-urong. Pagkaraang umakyat sa langit si Yang Yiyan, nagmamadali siyang lumabas sa makapal na fog, at pagkatapos ay nakita niya ang tanawin ng makapal na fog sa ibaba. Ang buong makapal na hamog ay natatakpan ng isang malaking pormasayon ng bagwa. Sa ganitong paraan, ang siyam na Xingluo Road ay talagang konektado at nakapatong sa isa't isa. Kung hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, hindi ka maaaring lumabas. Ngayon alam ko na kung bakit matagal na silang naglalakad at nasa makapal na ulap pa rin. Bilang karagdagan, nais din ni Yang Yiyan na obserbahan kung saan may mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay espesyal ang makapal na fog at hindi niya sila makita. Maging si Sister May at ang iba pang Yang Yiyan ay hindi sila nakita. Sa kabutihang palad, may koneksyon sa pagitan niya at ng Xuanhuang Yin yang umbrella, at tumpak niyang naramdaman kung nasaan sila. Matapos alamin ang sitwasyon ng makapal na ulap, naging madali para kay Yang Yiyan. Sa kanyang mga mata, ang Bagua Formation ay isa lamang ordinaryong Bagua Formation, at walang kakaiba dito. Kaya lang kung hindi mo alam, siguradong may ipit ka dito. Hindi naging mahirap pagkatapos mong maunawaan ito. Natutuwa si Yang Yiyan na makakuha ng Void Transformation Talisman, na ginamit niya sa oras na ito. Hindi na kailangang iligtas ang kanyang buhay.
Ngayong sumugod siya sa kawalan, naunawaan niya ang pagbuo, at mas madaling lumabas. Dahil nakita niya ang buong larawan. Siyempre, hindi siya nagmamadaling bumalik. Dahil narito siya, magmamasid siyang mabuti, hahanapin ang gate ng buhay, siguraduhing tumpak ito, at ilalabas ang lahat. Lumitaw sa kanyang mga mata ang buong porma sayon ng bagwa. Sa unang tingin, wala talagang espesyal, ngunit nang pagmasdan niya ito saglit, nalaman niyang simple pa rin ang tingin niya. Medyo iba pa rin. Ano ang pinagkaiba? Ang Siyam na Avenue ay nagpakita ng Bagwa Road, ngunit may isa pa. Saan napunta ito? Hindi ito nakita ni Yang Yiyo. Ito ang punto. Ayon sa pagkakaunawa niya sa porma sayon ng Bagwa, nang hinuhusgahan niya ang gate ng buhay, talagang nalaman niyang saglit na walang life gate, ngunit may 8 gate ng buhay saglit. Ito ay ganap na abnormal. Alam na naisip niya ang siyam na mga paraan, sa wakas ay nakuha niya ito ng tama. Ang pormasyong ito ay nagtatago ng isang kalsada. Mukhang isang porma sayon ng Bagwa, ngunit ito ay talagang isang porma sayon na pinagsasama ang Siyam na Palasyo at ang 8 trigrams. Pinindot ni Ming Bagwa ang 9 palaces. Ang 8 at Siyam ay kapwa na buo at pinigilan, na bumubuo ng isang chain formation. Sa kasong ito, hindi ito isang ordinaryong porma sayon. Kailangan itong pag-aralan ng mabuti. Sa kabutihang palad, si Yang Yiyo ay hindi pamilyar sa porma sayon. Nakikita niya ang pinagdaanan ng formation kaya hindi mahirap sirain ang formation. Parang nagpapatingin sa doktor. Maaari mong matukoy ang kondisyon at pagkatapos ay magreseta ng tamang gamot upang pagalingin ang sakit. Sa sandaling ito, natukoy ni Yang Yiyo ang kondisyon at natukoy na ito ay isang porma sayon kung saan ang 8 trigram ay nagpupuno sa isa't isa ayon sa Siyam na Palasyo, isang maliwanag at isang madilim. Ang susunod na hakbang ay magreseta ng tamang gamot at basagin ito. Pagkatapos nito, gagamutan ng gamot ang sakit at mahahanap mo ang daan palabas. Ito ay tumatagal ng ilang oras, ngunit ito ay katanggap-tanggap kay Yang Yiyo. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, nagsimula siyang maghinuha sa kanyang isipan. Makalipas ang isang oras, iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili, kaya nga. Ang porma sayon ay yin at yang. Ang pag-urong ay pasulong, at ang pag-urong ay isang paraan. Sa wakas ay natagpuan ko na. Sa wakas, natukoy ang paraan ng pag-crack nito at natagpuan ang tunay na paraan palabas. Handa na ngayon si Yang Yiyo na gamitin ang walang bisang simbolo ng conversion para bumaba. Nakaramdam nga siya ng takot sa kawalan. Bagamat wala siyang kapangyarihan na umatake, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Walang kapangyarihan sa paligid niya. Nawala ang gravity ng kanyang katawan at nakaramdam siya ng kawalan ng magawa na parang isang maliit na alikabok na lumulutang sa malawak na universo. Hindi magagamit ang kanyang magic power. Siya ay maaari lamang i-slide ang kanyang mga limbs sa karamihan. Ngunit nang walang anumang tulong, ang lahat ay walang kabuluhan. Ito ay isang napaka-desperadong pakiramdam. Ang pagpapatapon sa kawalan ay talagang isang hatol na kamatayan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Void Conversion Talisman, kaya maaari siyang bumalik. Sa kasamaang palad, mayroon lamang. Ngayon naramdaman niya na ang Void Conversion Talisman ay isang magandang bagay. Sa sumunod na sandali, dinurog ni Yang Yiyo ang Void Conversion Talisman sa kanyang kamay. Hindi na niya kailangang gumamit ng maraming puwersa. Nabasag ito sa isang iglap. Pagkatapos ay kumislap ang banal na liwanag, at naramdaman niya ang banayad na enerhiya na bumabalot sa kanyang buong katawan. Biglang may humila sa kanyang katawan na parang hatek, at nakaramdam siya ng pagkahilo. Ngunit nawala ito sa isang sandali. Yanze, Panginoon. Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga si Sister May at ang mga salita ng iba. Huminahon si Yang Yiyo at nalaman niyang bumalik siya kay Sister May at sa iba pa. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso na talagang kapaki-pakinabang ang Void Conversion Talisman. Ayos lang ako. Napangiti si Yang Yiyo nang makita niya ang pag-aalala ni Meijia at ng iba pa. Nakahanap ka na ba ng paraan? Nakahinga ng maluwag na tanong ni Meijia. Mahigit 1 oras nang wala si Yang Yiyo, at nabitin ang kanyang puso. Ngayon ay nakahinga na siya sa wakas. Nahanap namin ito. Ito ay isang porma sayon na binubuo ng 8 diagrams at ang 9 palaces. Kung hindi tayo aakyat sa langit para tingnan, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo makukulong. Ngayon ay ayos na. Fair na. Malapit na tayong lumabas. Puno ng kumpiyansa si Yang Yiyo nang magsalita siya. Maganda yan. Kung hindi ka babalik, gagawa kami ng paraan para mahanap ka. Sabi ni Meijia. Hindi ba? Sa pagkakataong ito ay talagang salamat sa Void Conversion Talisman. Kung hindi, ito ay talagang mahirap sabihin. Ang pagpapatapon sa walang laman ay isang magaan na pangungusap. Kung ikaw ay ipinatapon sa walang bisa, ito ay isang parusang kamatayan lamang. Ang lahat ay dapat maging maingat at maingat. Si Yang Yiyo ay may malalim na pag-unawa sa damdamin ng kawalan, at hindi niya maiwasang sabihin sa lahat. Ilang tao ang tumango, na nagpapahiwatig na alam nila. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Yiyo ang Xuan Huang Yin niyang umbrella mula kay Sister May, at pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa parehong paraan. Hindi napigilan ni Duan Xingang na sabihin, Panginoon, pabalik na ba kami?
Ngayon pa lang, nataranta na siya sa makapal na hamog at tinahak ang daan pabalik. Si Yang Yiyo ang gumising sa kanya. Ngayon ay muling babalik si Yang Yiyo, na ikinagulat ni Duan Xingang. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, ang paraan ng pagbuo, pagkikita ng yin at yang, pagpupuno ng liwanag at kadiliman sa isa't isa, kung minsan ang pag-urong ay sumulong, okay, sumunod ka lang sa akin, pangungunahan ko ang lahat palabas. Nakikita ko. Tumango si Duan Xingang. Pinangunahan ni Yang Yiyo ang daan pabalik, ngunit tahimik niyang binibigkas sa kanyang puso ang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagkatapos maglakad pabalik ng 8 hakbang, huminto siya. Sa oras na ito, kumalat ang hamog kung saan siya huminto, at isang kalsada ang lumitaw sa kaliwa. Nakakamangha talaga. Nung naglakad ako dito ngayon lang, naalala ko na walang daan dito, hindi maiwasan ni Xiong Huan na magulat. Ngumiti si Yang Yiyo at nagpatuloy sa paglalakad, na nagsasabing, alam ng porma sayo na maaaring hindi tama ang nakikita mo. Sumunod ka sa akin. Lumiko si Yang Yiyo at humakbang sa kalsada sa kaliwa, at tahimik na binibigkas muli sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, lumakad siya ng 9 na hakbang at huminto muli. Oo naman, isa pang kalsada ang lumitaw sa kanan. Pagkatapos ng 7 hakbang pabalik-balik, sinabi ni Yang Yiyo, na iwan ang huling hakbang. Hindi mabilang na beses niyang hinubad sa kanyang isipan. Pagkatapos ng 8 hakbang pabalik at 9 na hakbang pasulong, ito ang lugar kung saan naroon ang gate ng buhay, at tuluyan na siyang lalakad palabas ng porma sayon. Huminga ng malalim at sumulong. 987. 321. Siya. Tahimik na binibigkas ang mga numero sa kanyang puso at gumawa ng 9 na hakbang. Boom! Sa sandaling ito, isang mapurol na tunog ang tumunog. Naghiwa-hiwalay ang makapal na ulap sa kanyang harapan. Isang star compass ang lumitaw sa kanyang paningin. Labas na, haha, ang 5th star compass. Hindi napigilan ni Duan Xingang na matawa. Ngumiti si Yang Yiyo at nakahinga ng maluwag. Alam niyang tama ang kanyang kaltas. Ito talaga ang lugar kung saan naroon ang gate ng buhay. Pagkalabas, ito ang ika-5 star compass. Gayunpaman, ang star compass na ito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa nauna, kasing laki ng kalahating basketball court. Aakyat na tayo. Sabi ni Yang Yiyo at nanguna sa paghakbang papunta sa 5th star compass. Kabanata 3048. Hindi ako komportable dito. Isang eksenang hindi inaasahan ni Yang Yiyan ang lumitaw. Originally, akala niya sila ang unang sumakay sa 5th star compass, pero sinong mag-aakala na sa pagtapak niya sa star compass, nalaman niyang may mga tao na doon. May mga taong mas mabilis kaysa sa atin. Nagulat si Duan Xingang. Tumingin si Yang Yiyan at nakita ang 2 tao, na mula sa Bright Heavens, ang isa ay nasa unang antas ng hidaw at ang isa ay nasa ika-2 antas ng hidaw. May 3 tao mula sa Bright Heavens sa simula, ngunit ngayon ay 2 na lang ang natitira. Nakita niya ang isa sa kanila sa kawalan. Sa katunayan, ang mga tao mula sa lahat ng pangunahing puwersa ay dumanas ng mga pagkalugi sa daan, at ang ilan sa kanila ay may natitira na lamang. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyan ang 2 tao mula sa Bright Heavens. Ito ay hindi inaasahan, ngunit makatwirang isipin ito. Bakit naman meron? 2 dahilan. Ang isa ay ang mga tao mula sa Bright Heavens ay napakahusay sa mga porma sayon, kaya sumakay sila sa ika-5 star compass sa unang alon. Ang pangalawang dahilan ay lakas. Sa 5 makapangyarihang tao sa ika-2 antas ng hidaw, mayroong isang makapangyarihang tao mula sa Bright Heavens. Sa simula, kabilang sa 5 master sa pangalawang antas, tanging sina Julie Zhao at Ji Wumeng lang ang gumanap ng napakahusay, at sila ay namumukod tangi sa bawat aspeto. Sa kasamaang palad, palagi silang pinipigilan ng kanilang mga sarili, at ang lahat ng mga unang lugar sa daan ay kinuha ni Yang Yiyan. Maliban kina Julie Zhao at Ji Wumeng, ang natitirang 3 pangalawang antas na master ng hidaw ay gumanap ng katamtaman, ngunit hindi sila nahuhulog sa bawat antas. O naunawaan ni Yang Yiyan na ang 3 pa ay pinili na manatiling mababa ang profile, o ang kani-kanilang mga lakas ay hindi angkop para sa pagiging nasa limelight sa unang ilang mga antas. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang master ng Bright Heavens ang unang umakyat sa 5th star compass, na nagpakita lamang na siya ay lubos na may kakayahan sa paraan ng pagbuo. Bukod pa rito, isa siya sa ilang pangalawang antas na master ng hidaw, at makatwiran para sa kanya na lumitaw dito. Kaya lang may malaking problema sa harap ni Yang Yiyan. Ibig sabihin, siya at ang Bright Heavens ay pag-alit, dahil pinatay niya ang mga Heavenly Dawn na disipulo ng Bright Heavens, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang mga puwersa ng Heavenly Dawn na namumuno na pinatay niya ay ang lahat ng puwersa na nag-udyok sa kanya, at ang mga alagad ng Heavenly Dawn na namumuno sa Bright Heavens ay walang exception. Ngayon ay nagkita na sila. Ang ika-5 star compass ay isang lugar para sa buod. Walang 9 na star compass upang paghiwalayin ang lahat. Sa halip, kapag lumitaw ang ika-5 star compass, direktang lumilitaw ang isang malaking star compass, na nagpapahiwatig na dapat magtipon ang lahat sa isang lugar. Sumenyas si Yang Yiyu sa lahat na mag-ingat. Kung gusto ng kabilang partido na kumilos, ayan, hindi siya outrest.
Nang umakyat si Yang Yiyo sa Fifth Star Compass, natuklasan din ng dalawang mahusay na pinagsamang paraan ng Bright Heavens na nagmumuni-muni at nagpapagaling sa isang sulok sa kabilang panig si Yang Yiyo at ang iba pa sa unang pagkakataon. Senior brother is Yang Yiyo, the Kid. Pinatay niya ang lahat ng Heavenly Dao Rule disciples ng ating Bright Heavens na pumasok sa mundo ng mga Diyos. Pinatay ba niya si Yang Yiyo para ipaghiganti ang mga disipulo? Ang nagsalita ay si Yu Yunteng. Tinatanong niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yu Juk. Silang dalawa ang tunay na pinakamalakas na tao sa Bright Heavens bukod sa Master. Siyempre, ang mga salitang ito ay sinabi sa isang voice transmission, at silang dalawa lang ang nakakarinig nito, hindi sila naririnig ni Yang Yiyo at ng iba pa. Si Yu Juk ang senior brother, at si Yu Yunteng ang junior brother. Tumingin si Yu Juk sa kanyang nakababatang kapatid na si Yu Yunteng na parabang nakatingin sa isang tanga at sinabing, maghihiganti. Pupunta ka ba? Senior brother, nagbibiro ka. Ang grupo ni Yang Yiyo ay isang grupo ng 6 na dakilang Hidaw Level 1. Paano ko magiging kalaban nila mag-isa? Ang ibig kong sabihin ay isa kang Hidaw Level 2 strongman. Kung ikaw at ako ay magsanib puwersa, tiyak na mapapatay natin si Yang Yiyo at ang iba pa, ipaghiganti ang aking mga alagad ng Guangming na si Zuch sa kamay ni Yang Yi, at si Yang Zutian. Hindi na tinapos ni Yu Yunteng ang natitira sa kanyang mga salita, ngunit hindi niya naituloy, dahil naramdaman niya ang masamang espiritu na nagmumula sa kanyang nakatatandang kapatid. Hindi niya maipagpatuloy ang natitira niyang salita. Inilibot ni Yu Juk ang kanyang mga mata sa kanyang nakababatang kapatid, at hindi maiwasang ipakita na ikaw ay isang tanga, at palagi kang ganyan. Ewan ng junior brother na ito kung may swerte ang mga tanga. Ang kanyang ulo ay palaging single-minded, at kung ano ang iniisip niya ay kung ano ang iniisip niya. Hindi ko talaga alam kung paano siya nag-cultivate sa kanyang kasalukuyang level of cultivation. Siguro ito ang advantage ng pagiging single-minded. Ang pag-iisip tungkol sa mga bagay ay palaging simple at prangka. Ito ay tiyak na dahil dito na mayroong mas kaunting mga distractions at ito ay may kalamangan sa paglilinang. Napabuntong hininga sa kanyang puso, kailangan pa niyang sabihin ang mga bagay na dapat sabihin, kung hindi, anumang oras ay maaaring mangyari ang mga masasamang bagay. Malamig na huminga si Yu Juk sa voice transmission, tanga, palagi kang ganito ang iniisip mo, hindi ka masyadong mag-isip, diretso lang sa punto. Sa tingin mo ba napakadaling pakitunguhan ni Yang Yiyo? Narinig ni Yu Yunteng ang boses ng kanyang nakatatandang kapatid, at tila natakot kay Yang Yiyo. Medyo hindi siya kumbinsido at sinabi, brother, bakit kailangan mong palakasin ang prestihiyo ng iba? Bagamat mayroong 5 dakilang hidaw sa paligid ni Yang Yiyo, kasama si Yang Yiyo, nasa unang antas pa lang sila ng hidaw. Kuya, nasa ikalawang antas ka ng hidaw at ito ay halos perpekto na. Pagkatapos kunin ang banal na prutas, isang hakbang na lang ang layo mo sa ikatlong antas, pagkatapos ay naabot na ng kapatid ang pangatlong antas. Kick ng unang antas ng hidaw sa kakaibang porma sayo ng ating Bright Heavens, hindi ba natin kayang sirain si Yang Yiyo, na na-promote noon pa lang? Isang junior, hindi ba? Iginala ni Yu Juk ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ang mga salitang ito, at napag-alitan sa isang voice transmission, Fall, hindi mo ba naiisip kung gaano kabilas nilinang ni Yang Yiyo? Nang pumasok siya sa Realm of the Gods, nasa ikalimang antas pa lang siya ng Heavenly Dao Rules. Hindi pa nagtagal simula nang siya ay nakalusot sa unang antas ng Hidun. Hindi ito dapat ipagtampo ngayon. Hindi pa banggitin ang malayong nakaraan, sabihin lang na sa Void Emperor Plate na ito, siya ay narank muna sa lahat ng paraan. Ano ito? Ito ay swerte at lakas. Ang mga taong may malaking swerte ay pinapaboran ng Dao. Kung lalaban ka sa Dao, kakaiba kung may makukuha kang mabuti. Bukod pa rito, kahit na si Yang Yiyo at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nasa unang antas ng Hidaw, mayroong 7 tao sa kabuuan, at may isa sa kanila na wala man lang akong kumpiyansa na harapin. Naglakas loob ka bang guluhin sila? Hindi, kuya, 6 lang ang kabuuan kasama si Yang Yiyo, paano magkakaroon ng 7 tao? Gumanti naman si Yu Yunteng nang marinig niyang nagsalita ang kanyang nakatatandang kapatid na 7 tao. Haha, tanga, sa limitadong kakayahan sa pagmamasid, ni hindi mo alam kung paano ka namatay noong pinatay ka, nagmura si Yu Juk, at nagpatuloy sa pagpapadala ng boses, tingnan mo kung ano ang nasa likod ng leeg ni Yang Yiyo. Ano? Tiningnan ito ni Yu Yunteng, at sa sumunod na sandali ay nagulat siya at sinabing, wow, paano ko halos makalimutan ang dugong sanggol. Bagamat walang muwang si Yu Yunteng, alam pa rin niya ang tungkol sa sanggol na may dugo, dahil nang ipanganak ang sanggol na may dugo, ang buong mundo ng mga Diyos ay nayanig, at naramdaman ito ng langit at lupa. Nakakatakot talaga ang madugong aura. Nang maglaon, nalaman nilang si Julisha at ang iba pa ay nakipag-away kay Yang Yiyo at gustong agawin ang dugong sanggol, ngunit si Julisha at Suchu ay nakatakas na may malubhang pinsala, at isang makapangyarihang tao sa unang antas ng hidaw sa mundo ng mga multo ay direktang ginawang tuyong tao ng sanggol na may dugo. Nang maglaon, nalaman din nila na ang 5 makapangyarihang tao ng 5 Elements Family of the Heaven Clan ay isang beses pumunta doon, at ang resulta ay napatay din ng Blood Infant ang isa sa mga taong may katangiang ginto, at ang 4 pa ay natakot sa kanilang talino.
Maaaring patayin ng sanggol na may dugo ang unang antas ng hidaw sa ilang segundo at maaaring mapinsala ng husto ang mga makapangyarihang tao sa ikalawang antas ng hidaw tulad ni Julicia, na sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang sanggol na may dugo. Sa may dugong sanggol sa gilid ni Yang Yiyo, talagang hindi siya ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Alam mo na ba ngayon, idiot? Sabi ni Yu Juk. Sayang. Hahayaan mo ba si Yang Yiyo ng ganito? Walang gana na sabi ni Yu Yunteng. Sa oras na ito, pinaikit ni Yu Juk ang kanyang mga mata at ibinalita ang kanyang boses, hindi pa man ngayon ang tamang panahon. Sa katunayan, hindi lang tayo. Maraming tao ang gustong harapin si Yang Yiyo at agawin ang dugong sanggol, ngunit hindi ngayon ang oras. Sa Void Emperor Plate, lahat ay nahaharap sa hindi malamang resulta. Natural, hindi na tayo makakalaban ni Yang Yiyo mamaya. Kayamanan, o baka lalong pagbutihin ang ating cultivation. Sa ngayon, makinig ka sa akin. Hanggat hindi nagkukusa si Yang Yiyo at ang iba pa naguluhin tayo, iiwas natin ang ating distansya at hindi siya guluhin. Maghihintay tayo ng pagkakataon. Ang focus ngayon ay upang makakuha ng isang bagay mula sa Void Emperor Plate na ito. Kung ikaw at ako ay makakalagpas sa isang hakbang, ang pagpatay sa isang Yang Yiyo at pagsira sa isang dugong sanggol ay natural na hindi magiging problema sa oras na iyon. Gayun din, mula ngayon, hindi lamang tayo maaaring maging kaaway ni Yang Yiyo, ngunit dapat tayong maging mas mahusay dito. For the next thing, may sarili akong plano, kuya. Kailangan mo lang maging tanga at huwag mo akong guluhin. Naririnig mo ba ako? Gusto mo pa bang kaibiganin ang batang iyon? Bakit, kuya, hindi ka dapat matakot ng isang blood baby hanggang mamatay, di ba? Bagamat kakaiba ang dugong sanggol, hindi ito magagapi. Kung talagang lalaban tayo hanggang kamatayan, maaari nating patayin ang sanggol na may dugo, di ba? Takot ka sa dugong sanggol, at gusto mong mapalapit kay Yang Yiyo. Paano tayo titignan ng iba? Si Yu Yunteng ay hindi masaya. Anong alam mo, tanga? Si Yang Yiyo ang nangunguna sa lahat. Dapat mayroong isang espesyal na lugar kung saan siya naglalakad sa Void Emperor Plate. Kung makikipagkaibigan tayo sa kanya, masusulit din natin ang swerte niya. Ang siyam na antas ay mahirap ipasa, ngunit ngayon ay tila ang pagpasa sa bawat antas ay magdadala ng malalaking gantimpala sa ating antas. Kung ikukumpara sa puot, ang mga agarang benepisyo ay ang susi. Tanging ang mga nabubuhay ng mas matagal ang malakas. Naiintindihan mo ba? Si Yu Juk ay medyo mapagmataas, at ang kanyang mga salita ay puno ng kalubhaan. Senior brother, naiintindihan ko. Gusto mong gamitin si Yang Yiyo. Okay, makikinig ako sa mga utos mo at hindi ko siya guguluhin. Sa wakas ay naisip na ito ni Yu Yunteng. Si Yu Juk ay hindi nakaimik tungkol sa hanggal na junior brother na ito, ngunit hanggat hindi siya nagdudulot ng gulo, ayos lang. Maya-maya, nakita niya si Yang Yiyo na nakatingin sa kanilang dalawa, at tumingin din si Yu Juk. Nakaharap sa mga mata ni Yang Yiyo, si Yu Juk ay handang gumawa ng inisyatiba. Sa susunod na sandali, tumayo siya at sinabi kay Yang Yiyo sa isang mapagpanggap na paraan, "Ako si Yu Juk ng Bright Heavens, at ito ang aking nakababatang kapatid na si Yu Yunteng. Congratulations kay Brother Yang sa pagdating sa Star Compass." Medyo natigilan si Yang Yiyo. Sinabi lang niya sa lahat na mag-ingat sa mga tao ng Bright Heavens na gustong maghayganti at gulo. Sino ang nakakaalam na magpapakita sila ng mabuting kalooban sa kanya sa susunod na sandali? Ano ang operasyong ito? Ayon sa normal na script, hindi ba dapat magselos ang dalawang magkaaway kapag nagkita sila? Bakit ba siya nagpakilala at bumati ng matino, at tila wala siyang balak na bamaling sa isa't isa? Hindi lang iyon, naramdaman pa ni Yang Yiyo na itong Bright Heavens Hidaw Level 2 Strongman na nagngangalang Yu Juk ay sadyang nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Alam mo, ang taong ito ay isang malakas na tao sa ikalawang antas ng hidaw. Ano ang gagawin niya? Nadama ni Yang Yiyo noong una na tiyak na may mali sa sentido komon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa ibabaw, at walang tigil na ikinulong ang kanyang mga kamao kay Yu Juk at sinabing, "Kaya si Kuya Yu, pasensya na." Hindi man lang binalak niyang na magpakilala, dahil alam niyang dapat alam ng kabilang partido ang kanyang impormasyon. Ayaw niyang pigilan ang kanyang mga pagdududa sa kanyang puso, ngunit handa siyang pumasok. Bago pa makapagsalita si Yu Juk, sinabi niyang ang isa pang pangungusap, at ito ay isang napakasensitibong pangungusap. "Brother Yu, pinatay ko na ang iyong mga disipulo ng Bright Heavens. Bakit napakagalang mo sa akin? Ito ay nagiging hindi komportable sa akin." Matapos lumabas ang mga salitang ito, natahimik ang buong audience. Maging si Sister May at ang iba ay hindi inaasahan na magiging prangka si Yang. Kabanata 349 na Turning Point 5th Star Compass. Medyo balisa si Ate May. Hindi ka ba humihingi ng gulo? Sa pagsasabi nito sa harap ng iba, "Pinatay ko na ang iyong mga alagad ng Bright Heavens," ano ang mararamdaman ni Yu Juk? Nanginginig din sa galit si Yu Yunteng pagkarinig nito. Masyado itong mayabang. Masyadong mayabang ang batang ito. Tapos ang hindi inaasahan ng lahat ay ang reaksyon ni Yu Juk. "Haha, Kuya Yang, nagbibiro ka. Dahil nakapasok na tayo sa mundo ng mga Diyos, buhay at kamatayan ang itinakda ng tadhana. Ito ang tuntunin. Walang sino man ang masisisi kahit kanino.
Masasabi lang natin na hindi tayo kasing husay ng iba. Kung talagang gusto kong ipaghiganti ang lahat, alagaan ang bawat alagad ng aking maliwanag na langit, at mag-alala tungkol sa kanila, kung gayon hindi ko na maiisip na makarating sa puntong ito. Alam ko ang gustong sabihin ni Kuya Yang, ngunit napakalinaw ng ugali ni Yu. Hindi siya mag-aalala tungkol sa ilang mga walang kwentang tao. Kung tayo ay nasa antas na ito, kung hindi pa rin natin kayang bitawan at tingnan ang mga ganitong bagay, walang pusong daw na masasabi. Ang gusto ko ay ang great daw. Sinabi ni Yu Juk ang mga salitang ito ng matuwid at matuwid habang nakatingin kay Yang Yio. Talagang ginawa nitong hindi kapanipaniwala ang lahat ng naruroon, o sabihing nakita nila kung ano ang kagandahang loob at pag-iisip. Maging si Yang Yio ay natigilan nang marinig niya ito. Sa pakikinig sa kanyang sinabi, hindi nakakagulat na maaari siyang maging isang malakas na tao sa ikalawang antas ng hidaw. Ang kapaligiran at pananaw na ito ay karapat-dapat sa paglilinang ng ikalawang antas ng hidaw. Hindi alintana kung gaano ketuto o mali ang sinabi ng kabilang partido, nagbigay ng thumbs up si Yang Yio. Siyempre, alam niya na ang ilang salita ay para lang sa pakikinig at hindi dapat seryosohin. Kung sineseryoso mo sila, isa kang tanga. Pero dahil sinabi ni Yu Juk, hindi na niya ito guguluhin. Sinabi niya na ngayon lang ay kusa, para lang makita kung ang dalawang makapangyarihang lalaki ng Bright Heaven ay kikilos. Ngayon ay tila hindi muna sila gagawa ng aksyon sa kanila pansamantala. Dahil hindi kumikilos ang kabilang partido, magiging madali itong harapin. Alam niya na at least hindi ngayon. Tumingin si Yang Yio kay Yu Juk at tumawa at sinabing, iyan ang pinakamaganda. Sa Void Emperor Plate na ito, hindi magkakaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan si Yang sa fellow Daoist Yu. Pareho silang nagpahayag ng parehong kahulugan, walang tunggalian. Mahabang talumpati man ito ni Yu Juk ngayon o simpleng pangungusap ni Yang Yio sa sandaling ito, ang layunin ay isang pangungusap, ayokong sumalungat sa iyo. Kailan? Sinabi ito ni Yang Yio, agad na tumawa si Yu Juk, ipinatong ang kanyang mga kamao kay Yang Yio mula sa malayo, at pagkatapos ay umupo muli. Ngunit bamantong hininga siya sa kanyang puso, napakatalino ng tao. Hiniling din ni Yang Yio na maupo ang lahat at magtanim. Ngayon ay tila kailangan nating maghintay. Ang siyam na Star Compass ay umabot na sa ikalimang antas. Kapag ang ikalimang Star Compass ay nasa ikalimang antas, ito ay nagtatagpo sa isang malaking Star Compass. Sa tingin ko ay magkakaroon ng malalaking pagbabago sa hinaharap. Sa sandaling ito, sina Yu Juk at Yu Yunteng ng Bright Heavens ay nasa unang alon, at sila ay nasa pangalawang alon. Malayo pa ang makapangyarihang mga amo ng mahigit 10 puwersa. Sa pagkakataong ito ay walang limitasyon sa oras, at hindi alam kung kailan mabubuksan ang susunod na antas. Walang star path sa susunod na antas sa ikalimang Star Compass, na maaari lamang mga hulugan na ang susunod na antas ay dapat maghintay hanggang sa matipon ang lahat. Sa katunayan, ngayon sa pag-iisip pabalik, ang makapal na fog ay hindi isang malaking bagay. Ang susi ay ang 8 diagrams at 9 palaces formation. Ang antas na ito ay hindi mapanganib. Isa lang itong maze. Iniisip ni Yang Yian na maaari siyang mag-walk out. Pagkatapos ng lahat sila ay makapangyarihang mga master ng antas ng hidaw. Kung hindi mabitak ang ganitong pormasayon, sayang ang pagsasanay. Ito ay depende sa ang haba ng panahon. Si Yu Juk at Yu Yunteng ng Bright Heavens ay halatang Masters of Formations, kaya sila ang nanalo sa unang lugar. Nasa kamay niya ang Xuanhuang Yin Yang umbrella at naubos niya ang Void Conversion symbol, kaya madali niyang naipasa ang level at nanalo sa pangalawang pwesto. Para sa iba, maaaring kailanganin nilang maghintay ng ilang sandali, ngunit hindi nagmamadali si Yang Yian, kaya dahan-dahan siyang naghintay. Tama lang na magsanay siya rito para pagsamasamahin ang kanyang paglilinang. Hindi siya kalayuan sa ikalawang antas ng hidaw. Ang lakas ng paglilinang ng dalawang banal na prutas ay tumaas ng husto. Ate May, mukhang kailangan nating maghintay sandali, mag-practice tayo. Sabi ni Yang Yian kay Sister May at sa iba pa. Well, tama lang na patatagin ko ang cultivation ko. Mabisa pa rin ang holy fruit na kinuha ko noon. Sabi ni Ate May. Nakikita ni Yang Yian na ang lahat ay nag-practice ng mabuti noon. Bagamat lahat sila ay may isang banal na prutas, ang kanilang paglilinang ay tumaas ng kaunti. Dahil napag-usapan na natin ito, mananatili si Xiong Huan para protektahan ang **** Liu Shu. Papalapit ngayon ay isang Star Compass. Not to mention na may dalawang makapangyarihang tao mula sa maningning na langit sa di kalayuan, siguradong may iba pang aakyat sa Star Compass mamaya. Laging tama ang mag-ingat. Sa ganitong paraan, lahat ay pumasok sa estado ng paglilinang. Tumingin si Yang Yian sa loob ng kanyang Divine Core Dao Sid. Ang mana sa binhi ng Qi ay tumaas ng 2 beses, at ang 10 malalaking puno ng Dao ay lumaki sa taas na 300 metro, na 3 beses ang mana kaysa dati. Ang antas ng paglilinang ay ang rurok ng unang antas ng hidaw, at siya ay antong sa ikalawang antas ng hidaw sa isang hakbang. Pagkatapos, isang panahon ng paglilinang, sinubukan niyang i-epekto ito, ngunit wala itong silbi. Sa yugtong ito, ang parehong pangunawa at enerhiya ay kinakailangan. Ang antas ng enerhiya ay ang antas ng banal na prutas o ang kapangyarihan ng Qi.
Kahit na walang tagumpay pagkatapos ng pagsasanay, pinatatag nito ang kanyang paglilinang sa tuktok ng unang antas ng hidaw. Sumunod, pinainit ni Yang Yian ang Xuanhuang Yinyang umbrella. Ang sagradong artifact na ito ay gumanap ng isang mahusay na papel dito. Sobrang pinahahalagahan niya ito ngayon. Ang daan sa unahan ay dapat na mas mapanganib. Malaking tulong para sa kanya ang Xuanhuang Yinyang na nakakalat dito. Inihanda din ni Yang Yian na pasiglahin ang Chaos Bell. Kahit na ang Chaos Bell ay tila may mas maliit na epekto, palagi siyang naniniwala na ang antas ng Chaos Bell ay mas mataas kaysa sa Xuanhuang Yinyang umbrella. Anuman ang anumang mana, ang madalas na tempering at pagpapakain ay kailangang-kailangan. Maaaring mapalalim ng tempering at pagpapakain ang pagkakatugma sa pagitan ng mana at ng kapangyarihan, sa gayon ay naglalabas ng mas malaking kapangyarihan ng magic weapon. Matapos makumplito ang tempering ng Xuanhuang Yinyang umbrella at ang Chaos Bell, ang pangunawa ni Yang Yian sa dalawang magic weapon ay patuloy na lumalim ng isang pagkakataon, lalo na ang Chaos Bell, na wala roon noon. Sa pagkakataong ito, ang pagtemper ng Chaos Bell ay nagparamdam sa kanya na ang kapangyarihan ng Chaos Bell ay maaaring lumago muli. Sa ilalim ng tempering ay ang kakanyahan, ang pagpapakita ng kapangyarihan, ang pagpapabuti ng lakas, at ang kontrol at pag-unawa sa magic na sandata. Ang siyam na inscription sa Chaos Bell ay talagang isang uri ng mataas na antas ng kapangyarihan ng Dao. Pagkatapos ng tempering na ito, mas naiintindihan ito ni Yang Yian. Matapos makumplito ang tempering, isinara ni Yang Yian ang kanyang pagsasanay. Matapos imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Xiong Huan na nakatayo sa harapan nila na nanginginig ang buong katawan. Sa sandaling ito, tumingin si Yang Yian at nakitang may 3 pang tao sa Star Compass. Sila ay mga matandang kakilala. Si Julie Zhao at ang kanyang nakababatang kapatid, at ang isa pa ay si Ji Wumeng. Ang 3 taong ito ay itinuring na sumakay sa Star Compass pagkatapos nila, na ayon din sa inaasahan ni Yang Yian. Hindi nakapagtataka na si Xiong Huan ay tensyonado sa lahat. Honor, gaano katagal na tayong nagsasanay? Tanong ni Yang Yian kay Xiong Huan pagkatapos niyang tumayo. 10 araw, kuya yon. Umirap si Xiong Huan. Nang makitang tapos na si Yang Yian sa pagsasanay, nakahinga siya ng maluwag. Nang magkasunod na hinintay nina Julie Zhao at Ji Wumeng ang Star Compass, ilang beses niyang naisip ang tumingin dito, at labis siyang kinabahan. Hindi maliit ang pressure sa lahat na protektahan ang batas. Ngayon ay sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Magpahinga ka na, babantayin ko. Ngumiti si Yang Yian at tinapik si Xiong Huan sa balikat. Oh, okay, masunarang tumanggaw si Xiong Huan, umupo sa likod ni Yang Yian at nagsimulang mag-cultivate. Sina Sister Mei, Duan Xingang, Yin Yang King Kong at ang kanyang asawa ay naglilinang pa rin, at hindi sila nagmamadali. Para naman kay Julicia at Ji Wumeng, na nakaupo sa 2 pang sulok, nagmumuni-muni rin sila. Nang magising si Yang Yian, pinaikit nina Julicia at Ji Wumeng ang kanilang mga mata at tumingin kay Yang Yian, ngunit pagkatapos ay ipinikit nila ang kanilang mga mata at tila walang balak na mag-away. Sa totoo lang, gustong lumaban ni Yang sa mga oras na ito, ngunit sa kasamaang palad ay sinulyapan lang siya ng mga ito at nagpatuloy sa pagpikit at pagpapahinga, na naging dahilan ng pagiging walang magawa ni Yang Yian. Siyempre, hindi siya pupunta at labanan si Julicia at ang iba pa. Ito na ngayon ang mundo ng Void Emperor Plate, sa madaling salita, ito ang teritoryo ng Spirit of the Instrument Xingluo, at ayaw niyang pukawin ang Spirit of the Instrument Xingluo. Sa kabilang panig, si Yu Juk at Yu Yunteng ng Bright Heavens ay nagpapahinga pa rin sa kanilang orihinal na lugar. Tila ang lahat ay natatakot sa espiritu ng instrumentong Xingluo, at walang gustong magdulot ng gulo, o hindi sila tanga. Sa oras na ito, mas mabuting umupo sa pagninilay-nilay sa Star Compass at linangin at pakainin ang espiritu, at maghintay hanggang ang lahat ng tao ay dumating upang magsimula sa susunod na antas, o maghintay para sa gantimpala. Umupo din si Yang Yiyo. Tumitig siya sa harapan at nagsimulang pumikit at nagpahinga. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya magsasanay ng meditasyon. Nag-aalala pa rin siya kay Julie Zhao at sa iba pa. Lumipas ang oras araw-araw. Sa loob ng 3 araw, ang 2 dakilang master sa pangalawang antas ng angka ng Hidaw, ang angka ng Shenlong, at iba pa, ay nagdala ng isang tao sa Star Compass. Sa ngayon, lahat ng 5 pangalawang antas na master ng Hidaw ay dumating na. Pero may iba pa rin na hindi nakarating. Matapos sumakay ang lahat sa Star Compass, walang nang provoke kahit kanino. Nakahanap sila ng lugar na mauupuan ng nakakrus ang paa at naglilinang upang linangin at mapangalagaan ang kanilang espiritu. Napakatahimik ng ilang sandali. Matapos maghintay ng ganito, makalipas ang 3 buwan, sa wakas ay dumating ang lahat at sumakay sa ikalimang Star Compass. Gaya ng naisip ni Yang Yiyo, kahit na tumagal ito, walang nahuli. Buhay silang lahat at lumabas sa makapal na hamog ng pormasayon. Sa pagbibilang mula simula hanggang katapusan, mahigit 4 na buwan na ang lumipas. Sa araw na ito, ang tinig ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay tumunog, "Congratulations on stepping to the 5th Star Compass. Ngayon ay oras na para gantimpalaan ka." Sa sandaling ito ay sinabi, ang lahat ay nagising, tumayo, at tumingin sa langit kasama ang ibang mga tao. Ang lahat ay naghihintay pa rin sa gantimpala sa pagkakataong ito. Ito.
Nasabi na noon na pagkatapos makarating sa Fifth Star Compass, lahat ay makakakuha ng teleportation order, at pagkatapos ay maaari silang magsimulang lumabas mula rito anumang oras. Hindi ba ito katumbas ng pagkakaroon ng dagdag na buhay? Kung ito ay isang kritikal na sandali, maaari mong direktang gamitin ang teleportation order upang lumabas mula sa mundo ng Void Emperor Disk. Ang pangalawang gantimpala ay ang pangunawa sa banal na daan. Ito ang inaabangan ng lahat. Ang pagdama sa banal na daan ay maaaring ang pagkakataon para sa lahat na makalusot. Bakit napunta sa mundo ng mga Diyos? Hindi lamang upang mapabuti ang lakas at maghanap ng mga pagkakataon upang masira ang paglilinang. Ngayon sa wakas ay may malaking gantimpala. Hindi talaga madali. Walang rangkang sa pagkakataong ito, lahat ay may kaati. Si Yang Yiyu ang pinakamasaya, dahil marami siyang tao sa paligid niya, at lahat ay may bahagi. Pagkatapos si Sister Mi at ilang iba pa ay magkakaroon ng pagkakataong makalusot. Nasasabik ako sa pag-iisip tungkol dito. Ang mga tao ng iba pang puwersa ay umabot sa 18 katao lamang. Ngayon ay ang sitwasyon kung saan siya lamang ang may kapangyarihan. Kabanata 3050 dapat may gantimpala ang sanggol na dugo. Sa katunayan, ang kasalukuyang sitwasyon ni Yang Yian ay maaaring ilarawan bilang isang malaking bilang ng mga tao. Ito ay hindi lamang natanto sa kanya, kundi pati na rin ng mga tao mula sa iba pang mga puwersa, at naisip nila ang tungkol sa mga problema sa hinaharap. Kung si Yang Yian at ang kanyang mga tauhan ay magkakaroon ng kapangyarihan ng kaliwanagan sa banal na landas sa pagkakataong ito, sa sandaling makalusot sila, sila ang magiging pinakamalakas sa lahat ng puwersa. Walang dapat ikatakot si Yang Yian tungkol dito, ngunit hindi siya mayabang. Kung maaari mong ihinto ang pagiging isang kaaway dito, huwag maging isang kaaway. Espesyal ang paglapit sa kanila. Huwag magdulot ng galit ng publiko. Kapag ang lahat ay sumali sa iba upang harapin ang mga ito, ang bentahe sa mga numero ay mawawala. Ang tinig ng espiritong si Xingluo ay patuloy na tumunog, natanggap mo ang utos ng teleportasyon. Nang marinig ang boses, ang banal na liwanag ng lahat ay kumislap sa kanilang harapan, at lumitaw ang isang pilak puting token na kasing laki ng isang palad. Ito ay gawa sa jade ngunit hindi jade. Lahat ay nagunat ng kanilang mga kamay upang kurutin ito, ngunit ito ay medyo malamig sa pagpindot. Pagkatapos ay muling sinabi ng boses ng espiritu ng sandata na si Xingluo, mula ngayon, magagamit na ang teleportation order. Kung gusto mong lumabas, maaari mong direktang i-activate ang teleportation order para lisanin ang mundo ng Void Emperor Plate. Siyempre, maaari mo ring gamitin ang simbolo ng teleportation kapag sa tingin mo ay ito ang pinakakailangan. Walang mahirap na pangangailangan para dito. Susunod, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng Provincial Road Mark. Ito ang kapangyarihan ng banal na daan at ang pangunawa sa banal na daan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay isang malaking kapalaran para sa iyo. Kung makakamit mo ang isang bagay ay depende sa iyong personal na pagkakataon. Nang matapos magsalita ang espiritu ng sandata na si Xingluo, isang serye ng mga banal na ilaw ang bumaba mula sa langit at umabot sa noo ng lahat sa isang iglap. Sa isang kisap mata, pumasok sila sa katawan mula sa byway point sa tuktok ng ulo. Lahat ay may isa. Sa pakiramdam ni Yang Yiu, ang ganitong uri ng enerhiya na hindi gaanong naiiba sa kapangyarihan ng Qi ay kapangyarihan at isa ring uri ng kapangyarihan ng pangunawa. Gaya ng sinabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo, ang kapangyarihang ito ay maaaring magpapataas ng cultivation. Siyempre, kung makakalusot ka nga ba ay depende sa sarili mong talento at pangunawa. Para kay Yang Yian, ang pagkakataong ito ay isang pagkakataon para sa kanya na makalusot. Dati, kumuha siya ng 2 banal na prutas, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa tuktok ng unang antas ng hidaw. Ngayon ang banal na kapangyarihang ito ay pumasok sa kanyang katawan at nagsimulang patakbuhin ang mga pagsasanay. Malinaw na naramdaman ni Yang Yian ang malakas na epekto. Pagkatapos lamang ng isang malaking ikot, umungal ang katawan ni Yang Yian. Siya ay sumilip at humakbang sa ikalawang antas ng hidaw. Bagamat inaasahan na, nasasabik pa rin si Yang Yian. Ang ikalawang antas ng paglilinang ng hidaw ay hindi isang kaharian na maaaring pasukin ng lahat. Ang kanyang paglilinang ay talagang nakakumpleto ng 10-10 milyong taon ng paglilinang para sa iba sa maikling panahon. Huwag na nating pag-usapan ang malayong nakaraan. Pag-usapan natin si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Mas matagal na silang nagsasanay kaysa sa kanya. Sila. Ang lahat ay mga figure ng huling panahon. Nang masupol niya sila, hindi inakala ni Yang Yian na sa loob lamang ng 10-10 libong taon, ang kanyang paglilinang ay magiging kapantay nila o malalampasan pa niya si Duan Xingang at ang dalawa pa. Para sa mga kalaban na naruroon, pabayaan na, sinuman sa kanila ay mas matagal nang nagsanay kaysa mag-asawang Duan Xingang at Yin Yang King Kong. Ang mga taong ito ay ang mga ninuno ng isang puwersa. At sila ang mga ninuno ng pinakamataas na puwersa sa God Realm. Ngayon si Yang Yian ay may mga kwalifikasyon na maupo sa pantay na katayuan sa mga taong ito, at kahit sa ilang aspeto ay magiging mas malakas siya kaysa sa maraming tao. Boom! Narinig ni Yang Yian ang isa pang dagandong sa kanyang mga tainga. Tuwang-tuwa siya, ngunit tumigil siya sa pagsasanay at binuksan ang kanyang mga mata upang tumingin. Oo naman, gusto niyang makitang may sumisira.
Ito ay walang iba kundi si Sister May. Inaasahan ang tagumpay ni Sister May. Noong una niyang nakilala si Sister May, nasa unang antas na siya ng Hidaw, mas mataas sa kanilang lahat. Ngayon ay sinusubukan ni Sister May na lusutan si Yang Yian ay hindi nagulat. Maya-maya, binuksan ni Sister May ang kanyang mga mata, at ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Hindi na kailangang magbati, lahat ay maliwanag. Itinuon ni Yang Yian ang kanyang paningin sa mag-asawang Xiong Huan, Duan Xingang at Yin Yang King Kong. Pero umaasa siyang makakalusot silang lahat. Sa kasamaang palad, hindi. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos ni Xiong Huan at ng iba pa ang kanilang cultivation, at walang nakalusot sa ikalawang antas. Bagamat medyo ikinadismaya nito si Yang Yian, inaasahan din ito. Maliban kay Sister May, kumuha silang 4 ng isang banal na prutas. Ang enerhiya ay medyo mas masahol pa, ngunit lahat sila ay mabuti. Bagamat hindi sila nakalusot, lahat sila ay umabot sa unang antas ng Hidaw. Lahat sila ay itinuturing na umunlad. Iba si Ate May. Nakapag-cultivate na siya sa unang antas ng Hidaw noong siya ay nasa dagat ng dugo. Bilang karagdagan sa karanasan sa daan at pagkuha ng banal na prutas, sa pagkakataong ito ay nilinaw at naunawaan niya ang isang banal na kapangyarihan, at hindi nakakagulat na nakapasok siya sa ikalawang antas ng Hidaw. Masasabing natural na resulta iyon. Si Xiong Huan at ang iba pang 4 ay hindi rin masama. Sa napakaikling yugto ng panahon, naabot nila ang unang antas ng Hidaw, at nalakad na nila ang daan ng paglilinang na daan-daang libong taon o mas mahaba pa kaysa sa mga tao. Para naman kay Yang mismo, hindi sinasabi na siya ay naging limelight sa daan, nangunguna sa lahat ng dako, at nakuha ang unang premyo. Ang kanyang paraan ng paglilinang at pangangatawan ay napaka-espesyal din. Ang tagumpay na ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Nang tumingin muli si Yang Yian sa iba, nawala ang kanyang kayabangan. Kung makakalusot sila, natural na makakalusot din ang iba. Halimbawa, si Julie Zhao, Ji Wumang, at ang malalakas na lalaki ng Shenlong clan, ang 3 taong ito ay pumasok sa ikatlong antas ng Hidaw cultivation. 2 sa 2 malaking kaaway. Ang nakapagpasaya kay Yang Yian ay hindi karamihan sa malalakas na lalaking ito ang makakalusot, at iilan lamang sa kanila ang makakalusot sa larangan ng paglilinang. Sa orihinal na 5 malalakas na lalaki ng ikalawang antas ng Hidaw, ang malalakas na lalaki ng angkan ng Chiyo at si Yu Juk ng Bright Heavens ay hindi nakapasok sa ikatlong antas ng Hidaw. Among ang iba pang mga tao sa unang antas ng Hidaw, 5 o 6 ay nakalusot sa ikalawang antas ng Hidaw, kabilang ang 2 tao mula sa 5 elementong pamilya, na itinuturing na direktang mga kaaway, at ang matandang immortal na si Zhu Chu, na siyang pangatlong Dharma Master ng 33 langit na palasyo. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay ayon sa mga patakaran, ang pangalawa at unang Dharma Masters ng 33 Heavens Palace ay hindi dapat lumitaw dito sa pagkakataong ito, si Zhu Chu lamang ang naroon. Ang matandang immortal na ito ay napakaloki nang siya ay dumating dito dahil siya ay malubhang nasugatan ng dugong sanggol noong nakaraang pagkakataon. Ngunit binabantayan pa rin siya ni Yang Yian. Ang sitwasyon ng iba ay kapareho ng kay Xiong Huan at ng iba pa. Hindi man sila nakalusot, lahat sila ay bumuti. Sa pagkakataong ito ay parang lahat ay nagkaroon ng magandang pagkakataon. Ito ay talagang isang mahusay na treasure house. Nang nag-iisip si Yang Yiu kung paano mag-iingat sa susunod na mga kaaway, sinabi ni Sister May, Yanzi, hindi ba natin napapansin ang Blood Infant? Saglit na natigilan si Yang Yiu, sa kanya napagtanto, totoo pala. Ang Blood Infant ay natutulog sa likod ng kanyang leeg. Nakasabay na itong naglalakad sa kanya. Naglakad na sila hanggang sa 5th Star Compass. Hindi ba dapat bigyan din ng reward ang Blood Infant? Kung hindi pa nabanggit ni Sister May ngayon, nakalimutan na niya ang Blood Infant. Hindi, kailangan kong tanungin ang espiritu ng sandata na si Xingluo, at kailangan kong humingi ng reward para sa Blood Infant. Ang kasalukuyang Blood Infant ay ang kanyang huling disipulo at isang mahalagang bahagi ng mga ito. Dumaan na rin siya sa ilang level. Ngayon alam na niya kung sinasadya ba ito ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Hindi niya binanggit kung ang Blood Infant ay makakakuha ng reward mula sa simula hanggang sa katapusan. Kung gayon, siya at ang Blood Infant ang mauuna. Kailangan kong magtanong tungkol sa gantimpala na ito. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.